Mr. Silent Channel. Paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 1141 iba ito. 1141. Kinuha ni Yefan ang tasa, ininom ang tsaa sa isang lagok, at sinabi, ang ginagawa ng mga Leiko sa mundo ay para sa kapakanan ng katanyagan o para sa tubo, at kung gusto mong buksan ito, ito ay para sa kapakanan ng kapayapaan ng isip. Paano mo itinuturo ang banal na espiritu? Hindi ito tungkol sa pagiging walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, kaya siyempre ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Tumango si Saint Tia at sinabing may tunay ng ngiti, talagang marami na kayong karanasan at bata pa si Mr. ngunit nakikita niya ito ng husto. Pagkatapos magsalita, hiniling ni Saint Tia kay Shilanyo sa tabi niya na magbuhos ng tsaa para kay Yefan. Habang nagbubuhos ng tsaa, curious na sinabi ni Shilanyo, Brother Yefan, hindi ka ba natatakot sa aking master na naglalaro ng tsaa? Bahagyang ngumiti si Yefan, kung ang isang tasa ng tsaa ay makakapagpabagsak sa akin dito, paano ako mangangahas na sundan ka? Pumasok ka. Talagang may tiwala si Mr. Ye. Tila ang ating banal na espiritu ay talagang walang halaga sa iyong paningin, sabi ng santo. Paano ito hindi gaanong mahalaga, ngunit ginawa mo ang militar ni Sia Guo na hindi madaling maglakas loob na tumapak sa $1,000,000 na bundok na ito, sabi ni Yefan. Walang magawang ngumiti ang santo at umiling, Mr. Ye, alam mo at ako na ang kasalukuyang gobyerno ng Sia ay tamad lang na alagaan tayo dahil sa maliit na impluensya ng ating Holy Spirit cult. Kung talagang gusto nilang makitungo sa amin ng Holy Spirit cult, natatakot ako na hindi na namin kailangan pang magpadala ng mga tao dito, hindi namin kayang tumayo ng ilang missile ng direkta sa labas, o magpadala ng ilang eroplano dito. Siyempre alam din ni Yefan na hindi talaga matutulungan ng militar ni Sia Guo ang banal na espiritu. Masyadong tamad ang pagtuturo para alalahanin ang backcountry dito. Pumunta ka sa akin para lang pag-usapan ito. Hulaan ni Yefan at nagtanong, sa tingin mo, hindi naligtas ang Holy Spirit cult. Ang same time na tumango ang santo at sinabing, sa totoo lang, hindi naligtas ang ating Holy Spirit cult. Naglalakad na sa dead end, at hindi ko alam kung ilang taon tayo makakatagal. Oh! Nagtataka si Yefan, nakikita ko na mayroon kang higit sa 100 base. Ngayon ka lang pumasok, at may daan-daang tagasunod. Ang mga tao sa milyon-milyong kabundukan ay iginagalang ka rin. Bakit ito nakataya? Sinabi ni Gu na may mapait na ngiti, Mr. Ye, alam mo ba ang sukat ng Holy Spirit cult 50 taon na ang nakalipas? Umiling si Yefan. Wala siyang masyadong alam tungkol sa nakaraang Gu God cult o sa kasalukuyang Holy Spirit cult. Ang impormasyon ay tinatayang lamang. Ang santo ay bumantong hininga ng malalim at sinabi na may isang kislap ng pag-alala, noong oras na iyon, sa ating Holy Spirit cult, bukod pa sa kaliwat ka ng tagapag-alaga, mayroong 5 lason na matatanda, 72 matatanda, at higit sa 2,000 miyembro ng kongregasyon. Mayroong kabuuang 600,000 mananampalataya sa Wanda Mountain, na pumupunta upang mag-alay ng mga handog bawat taon at magbigay-pugay sa Empress Wa. Sa oras na iyon, ang mga mananampalataya ay hindi nahuhumaling sa mundo sa labas ng bundok, at lahat ay may pinakamaraming debotong paniniwala. Sama-sama nating bantayan ang milyong bundok. Sa pagsasalita nito, ang banal na batang babae ay nagsabi ng may panghihinayang, ngunit nagbago ang mga panahon. Sa nakalipas na 50 taon, ang mga pagbabago sa kaharian ng Sia ay nakakapanghina ng lupa. Ang puso ng mga tao ay hindi sinaunang, parami ng parami, nagsimulang mahumaling sa mundo ng mga bulaklak at bulaklak sa labas. Lalo na pagkatapos ng pagtatatag ng Chicheng, ang gobyerno ng Sia ay nagsumikap na gumawa ng mga highway at riles sa paligid ng milyong bundok, at inilipat ang lahat ng uri ng mapang-akit na boulder na bagay sa labas ng milyong bundok. Alam ko, sinadya nila ito, para ganap na gawing sariling ari-arian ang ating sagradong $1,000,000 na bundok ng walang anuman. Pagsisikap. Sinisira ng mga interes ang ating mga mananampalataya at mananampalataya na dalisay ang puso. Dahil sa napakalaking hangin ito, ang buong 1,000,000 bundok ay wala pang 100,000 mananampalataya, at ang mga mananampalataya ay wala pang 500 katao. Sandali. Hindi napigilan ni Yefan ang paghinto nang marinig niya ito, hindi alam kung tatawa o iyak, sabi ko Saintes. Ang iyong pahayag, sa tingin ko ay para sa debate. Ang bansa ay gumagawa ng mga kalsada, nagtatayo ng mga modernong lungsod, at nagbibigay sa iyo ng milyon-milyon, hindi ba magandang bagay na ang mga tao ng dashan ay nagdadala ng masaganang buhay? Hindi sila nagsunog, pumatay, nagnakawan, o malisyosong sabotahe. Kahit na ang iyong mga mananampalataya at congregants ay bumaba, ito ay kanilang sariling pagpipilian. Kailangan mo bang mamuhay sa kahirapan sa kabundukan, ngunit hindi ka makalabas at mamuhay ng mas magandang buhay? Para lang maniwala sa iyong relihiyong banal na espiritu. Hindi. Biglang kumislap ang tiyahin ng santo ng galit at kabangisan sa kanyang mga mata. Ibang-iba siya sa kanyang mapayapang hitsura noon. Sinampal niya ang kaso at sinabing, lahat sila ay tinukso ng gobyerno ng Sia. Nakulam ng mga sakam na awtoridad. Sa loob ng libu-libong taon, ang milyon-milyong bundok na binabantayan natin, sa lahat ng mga dinastiya, ay hindi kailanman nangyari ang ganoong bagay.
Ang ating mga miyembro ng simbahan at mananampalataya ay hindi kailanman magtataksil sa kanilang mga paniniwala. Ang lahat ng ito ay sanhi ng kontemporaryong gobyerno ng Sia State, na lihim na gumagawa ng mga trick. Gusto lang nila tayong sirain, sa kasuklam-suklam at mapanlinlang na planong ito, patuloy nilang sinisira ang bawat pulgada ng ating lupain. Ang mga may kapangyarihan sa Sia Kingdom ang ugat ng lahat ng kasamaan. Huminga ng malalim si Yefan, na may walang magawang ekspresyon. Ang kanyang mukha, at tumingin kay Shilanyo na nasa tabi niya. Siya. Natagpuan na ang batang babae ay nakatayo doon na may komplikadong mga mata. Hindi napigilan ni Yefan ang ngumiti at sinabing, Shilanyo, sa tingin mo ba tama ang sinabi ng iyong amo? Tama, ano ang iyong mga iniisip? Tumingin ang santo sa kanyang disipulo, Xiaoyu, dapat ay mas naiintindihan mo ang kahulugan ng master, tama ba? Ibinaba ni Shilanyo ang kanyang ulo, pinag-isipan ito sandali, at sinabing, kinamumuhian ko ang mundo sa labas ng mga bundok, gusto ko ang Holy Spirit Cult, ito ang pinakadalisay na lugar. Tama na yan. Yun lang. Ang santo ay tumanggo ng may kasiyahan at sinabi, sa maruming mundo sa labas, ang mga puso ng mga tao ay hindi sinaunang, at ang mundo ay malamig. Ang mga nasa kapangyarihan sa kaharian ng Sia ay gumagamit lamang ng ilang maliliit na kita upang lituhin ang ating mga mananampalataya, ngunit sila ay umaakay sa kanila sa kailaliman ng walang hanggang pagtubos. Sumimangot si Yefan at sinabing, Sage, sinabi lang ng apprentice mo na ayaw niya sa outside world, pero hindi niya sinabi na hindi maganda ang maduming mundo sa labas. Ngumiti ang santo at sinabi, Mr. Ye, you know, simula nang magsimula ang Sia Kingdom na magtayo ng mga kalsada patungo sa ating $1,000,000 na kabundukan, ang mga mababangas na hayop at pambihirang ibon sa ating mga bundok ay patuloy na niluluto. Ang mga batang babae sa ating mga kabundukan ay dinukot at ibinenta, binubuli, at marami pa nga ang pinatay ng mga poachers na may mga baril, at ang kanilang mga katawan ay itinapon sa ilang. Kung hindi dahil sa ating Holy Spirit Cult, na patuloy na nagpadala ng mga klero upang magpatrolya at gumamit ng ilang mga bitag upang ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop na iyon, ang mga residente ng milyon-milyong bundok na ito ay tiyak na mas magdurusa. Kung ang mga taong nasa kapangyarihan sa kaharian ng Sia ay para sa ikabubuti ng ating milyon-milyong tao sa kabundukan, kung gayon bakit may ganitong kalamidad? Sumimangot si Yefan. Naniwala siya sa mga salitang ito, ngunit ang tiyahin na ito ay malinaw na tinitingnan ng hindi maiiwasang makasaysayang mga ebolusyon mula sa isang makitid na pananaw. Sagradong tiya. Lahat ay dapat makita sa magkabilang panig, alam kong ayaw mo itong makita. Sa pagtuturo ng banal na espiritu, ito ay bababa sa iyong mga kamay, ngunit ang ilang mga bagay ay hindi mababago ng ilang tao lamang. Sa tingin mo ba ginagawa ko ito para sa sarili kong pansariling interes? Tanong pabalik ng santo. Kahit na hindi ito ang iyong makasariling interes, ito ay interes lamang ng Holy Spirit Cult. Sinabi ni Yefan, naiintindihan ko na nagpapadala ka ng mga tao para makialam sa mundo at mga underground gang. Gusto mong kontrolin ang ilang underground channel sa labas ng bundok ng hakbang-hakbang, upang mapagsilbihan ang iyong Holy Spirit Cult, at magagamit mo ito para pilitin ang gobyerno ng estado ng Sia at gumawa ng gulo kung hindi ka makikipagkompromiso. Ngunit sa totoo lang, naglalaro ka lang ng apoy at sinusunog ang iyong sarili. Dahil kapag nalaman ng gobyerno ng Sia na sinusubukan mong kontrolin ang lahat ng underground na pamilya, tiyak na darating sila para lipulin ka sa lalong madaling panahon. Alam mo rin na hindi mo talaga kayang labanan ang militar ng bansang Sia. Hindi lang sila gumawa ng walang awa na pag-atake sa iyo para sa kapakanan ng lahat ng pagiging isang kababayan ng bansang Sia. Tinitigan ng tiyahin ng santo si Yefan na may kumikislap na mga mata, at sinabing, Mr. Tama ka, ang ating Holy Spirit Cult. Kung tutusin, mahina na ang ating lakas ngayon. Ngunit, kung si Lucifer, ang hari ng impyerno, ay naging atin, baka iba ito. Kabanata 1142, paano mo siya pinatay? 1142. Saglit na natigilan si Yefan, pagkatapos ay ngumiti at nagsabi, ayaw mo ba akong makipagsanib puwersa sa iyo para i-blackmail ang gobyerno ng Sia? Sa impluensya ng impyerno sa mundo, tiyak na ang gobyerno ng Sia. Ang pag-iral na hindi dapat maliitin, ang ating Holy Spirit Cult ay maaaring magbigay ng napakahusay na diskarte sa bilang suporta. Sa oras na iyon, magsasama-sama ang Hell and Holy Spirit Cult, hindi pa banggitin ang libu-libong opisyal na kumokontrol sa Sia Kingdom, maging ang mga pinuno ng mga bansa sa mundo. Seryoso ang itsura ng Santo Tia, hindi basta-basta pinag-uusapan ito. Tiningnan ni Yefan ang babaeng ito nang hindi inaasahan, ginamit sigu para kontrolin ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa. Kahit na ito ay parang hindi ka panipaniwala, sa katunayan, kung ito ay tapos na, mayroong isang tiyak na rate ng tagumpay. Hindi banggitin ng anupaman, ang Buffalo ni Yefan lamang ang nagtago ng malaking bilang ng mga mamamatay tao sa tuktok ng ilang malalaking bansa. Kung magagamit ng mga pumatay ng Buffalo ang good technique, hindi mahirap kontrolin ang isang grupo ng mga politiko ng tahimik. Gayunpaman, kapag ang ganitong uri ng bagay ay tapos na, ito ay katumbas ng ganap na pagsunog sa iyong sarili. Bukod dito, walang ambisyon si Yefan na kontrolin ang mundo sa likod ng mga eksena.
Sinabi ni Yefan na may damdamin, talagang minaliit ko ang iyong gana. Naglakas loob kang gumawa ng isang bagay na tama sa buong mundo. Hanggat maibabalik ang Holy Spirit cult sa dating kasaganaan, maibibigay ng matanda ang lahat ng kanyang lahat. Desididong sabi ng santo. Kinuha ni Yefan ang tasa ng tsaa, humigop ng tsaa, at bamantong hininga, 10 minuto na ang lumipas, umaasa akong makuha ang panlunas sa masamang sining. Kumunot ang noo ng santo at sinabing, Mr. Ye. Tinatanggihan mo ba ang kahilingan ng matanda? Sinabi ni Yefan, kaya kung makinig sa iyo ng mahinahon, na nagbigay na sa iyo ng maraming mukha. Tutal, nasaktan ako ng iyong plano. Babae. Ngayon gusto ko lang makuha ang antidote sa lalong madaling panahon, para sa iyong dakilang layunin, wala akong pakialam. Pinaikit ni Saint Tia ang kanyang mga mata at itinuro si Shilanyo, hindi kaya ni Mr. Hindi mo kayang isipin ito alang-alang sa aking disipulo, Lanyu. Naging partner ka niya, at nagtanim siya ng rhinoceros gu para sa iyo, ibig sabihin, totoo siya sa iyo, at imposibleng ipagkanulo ka niya sa buong buhay niya. Sandali lang, putol ni Yefan na nakataas ang kamay, nakangiti. Saint Nun, medyo samobra ang sinabi mo, ang apprentice mo ay nagpanggap na asawa ko, kaya hindi sinasadyang nalasing ako. Kaunti ko lang siyang nakilala, at sasabihin mong may totoong nararamdaman siya para sa akin. Napakahirap kumbansihin. Ngumiti si Santo, nilingan niya si Shilanyu, at sinabing, kaya hindi mo sinabi kay Mr. Ye ang mga kondisyon para sa pagtatanim ng rhinoceros. Namula ang mukha ni Shilanyu, sabi ko. Hindi ko sinabi lahat. Oo. Nagtaka si Fan, bukod sa katotohanan na ang isang babae ay dapat na isang birhen, at ang isang lalaki ay handang tanggapin ito, mayroon pa bang iba pang mga kondisyon? Siyempre, nakangiting sabi ng santo, itong rhinoceros gu na maaaring makipag-usap sa isa't isa ay patas sa mga lalaki at babae. Ang mga lalaki ay kailangang tanggapin ang mga babae, at ang mga babae ay kailangang tanggapin ang mga lalaki. Sa madaling salita, ang aking disipulo, si Lan Yu, ay maaaring itanim ang rhinoceros gu sa katawan ni Mr. Ye, kung gusto niya si Mr. Ye sa kanyang sariling puso. Natigilan si Ye Fan, may mga ganitong kondisyon pa. Sa oras na ito, ano ang nakita ni Lan Yu sa kanya? Dahil ba sa iniligtas niya siya mula sa baril ng poacher? O sa ibang dahilan? Kahit na, gusto ko ito. Hindi ito malalim na pag-ibig, at maraming tao sa mundo ang na-inlove at first sight. Gayunpaman, naniniwala si Yefan na si Shilanyu ay walang masyadong mali siya sa kanya, kahit papaano ay mayroon siyang magandang impresyon. Kung kadalasan, may gusto sa kanya ang isang matubig na babae, masaya pa rin si Yefan Fan, ngunit sa mga ganitong pagkakataon, medyo mahirap. Upang hawakan. Napaisip siya sandali, at sinabing, kahit na, ang nakita ko noon ay hindi si Shilanyu, kundi ang aking asawa. Dahil may gusto sa akin ang isang babae, kailangan kong gawin ang lahat. Ginagawa mo ito, naglalagay ka lang ng bitag para sa akin. Nang marinig ito ni Shilanyu, bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata, at nawala ang pamumula sa kanyang mukha. Bamantong hininga ang santo, mukhang. Si Mr. Ye ay determinado at tumangging makipagtulungan sa ating Holy Spirit Church. Tumango si Yefan, iginagalang ko ang iyong mga paniniwala, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa iyong mga gawi. Sayang naman, dahil ganoon ang kaso, Mr. Ye, maaari kang lumabas at kunin ang antidote. Inutusan ko ang tagapag-alaga sa kaliwa upang ihanda ang antidote, at hindi ko ito ipapadala sa lalong madaling panahon. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, isa itong simpleng panlunas, at hindi niya alam kung totoo ang panlunas. Ngunit sa pag-iisip, hindi sila naglakas loob na makipaglaro sa ganoong oras. Pagkatapos ng lahat, ang pag-provoke sa kanilang sarili ay hindi makakatulong sa kanila. Tumayo si Yefan, tumingin kay Shilanyu, hindi alam kung ano ang sasabihin, at lumabas. Nang naglalakad lang si Yefan sa lupa na may mga ukit na pattern ng ahas, biglang. May hininga ng tunay na diwa sa likod niya. May dayaan talaga. Lumingon si Yefan sa isang iglap, at nakita si Saintess na naghagis ng isang malaking itim na lambat mula sa kanyang cuff, sinusubukang direktang hawakan si Yefan gamit ang malaking lambat. Ang mga mata ni Yefan ay puno ng lamig. Mukhang hindi ka matuturuan ng banal na espiritong ito. Hindi ko alam kung gaano kasakit. Hindi siya nagmamadali, itinaas niya ang kanyang kamay at iwinagayway ang layunin ng espada, pinunit ang lambat. Ngunit sa sandaling ito, nalaman ni Yefan na ang lupang kanyang inaapakan ay biglang nahulog. Organ. Boom. Sa tunog ng mga batong gumugulong, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Yefan ay tila nagbukas ng pinto, na nagsiwalat ng isang napakalalim na madilim na kailaliman sa ibaba. Sa bilis ng reaksyon ni Yefan, natural na makatatalon siya ng kaunting puwersa sa sandaling ito. Ngunit tila inaasahan ito ng Santo Tia. Pagkatapos maghulog ng lambat, agad siyang lumipad sa ibabaw ni Yefan at hinampos ito kay Yefan. Ang tunay na diwa na ito ay sobrang madilim at malamig, ngunit hindi ito ang uri ng nagyayalong tunay na diwa ng angka ng Xuanming, ngunit isang uri ng palpitating nakakatakot na enerhiya na parang kaluluwang sumisipsip. Nang malapit nang tumalon si Yefan, nabangga niya ang stream na ito ng true essence. Binuksan niya ang isang sword intent at pilit na pinutol ang tunay na diwa,
ngunit hindi niya magagamit ang kanyang lakas para maiwasan ang bitag sa ibaba. Damn it! Nagmura si Yefan sa kanyang puso, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na mahulog sa bitag na ito. Kung ang butas sa bitag ay medyo mas maliit, si Yefan ay maaaring puwersahang humiram mula sa gilid na dingding at tumalon dito, ngunit sa kasamaang palad mayroong maraming espasyo sa ibaba, at si Yefan ay walang makahiram. Kuya Yefan. Pinanood ni Shilanyu si Yefan na biglang inatake at nahulog sa bangin. Walang nakita, at hindi siya nag-react. Dahil bago dumating, hindi sinabi sa kanya ng Santo Tia na magkakaroon ng ganoong kaayusan. Nang sumigaw si Lan Yu at tumakbo sa butas ng bitag, ang dalawang malalaking batong pintuan ay nalampasan na ang mekanismo sa ibaba at dahan-daw ang nagsanib upang bumuo muli ng isang higanteng iskultura ng ahas. Ang santo ay pumipitik sa lupa, tinakpan ang kanyang dibdib ng maputlang mukha, at sinabi, mapanganib. Ang Yefan na ito ay talagang napakalakas. Guru. Nagmamadaling tumakbo si Shilanyo at ainalayan si Saint Tia, nasugatan ka ba? Umiling si Saint Tia, napakalakas ng kanyang sword intent, pero buti na lang hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa pagmamadali, hindi ako big deal. Hadlangan. Guro, bakit mo itinapon si Brother Yefan sa Spirit Snake Cave? Pagpasok doon. Di ba? Namumula ang mga mata ni Shilanyo, at hindi siya nang ahas na sabihin ang susunod na sasabihin. Mabangis na kumislap ang mga mata ni Saint Tia, sinabi, ito ay tiyak na dahil walang buhay na bibig sa kuwebo ng ahas na papasukin ko sa kanya. Kung hindi, paano mo siya papatayin? Paano mapadalisay ang espiritong rhinoceros sa kanyang katawan? Kabanata 1143 Yin Huanggang. Sa 1143. Natigilan si Lan Yu, at pagkatapos na tumingin sa kanyang Panginoon ng mahabang panahon, mabilis siyang umiling, pero Master. Kahit hindi natin siya patayin, may iba pang paraan para lumaki at maipasa ang ating Holy Spirit cult. Kaya kung magsumikap para gawin siyang gusto din niya ako at same time na hinihiling sa kanya na tulungan tayo. Hindi mo ba ako mabibigyan ng oras at subukang makasama siya ng ilang taon pa? Huwag kang tanga. Ngayon mo lang nakita ang ugali niya, imposibleng maging kaaway tayo ng pinuno ng Xia Kingdom. Nagvito ang santo. Kinagat ni Shilanyo ang kanyang ibabang labi na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Anak, nahulog ka ba pagkatapos ng isang araw lang na pagkikita? Para sa kapakanan ng mga lalaki, nakalimutan mo na ba ang kahulugan ng rhinoceros gu? Ang itinuro ng santo, ang pagpatay sa taong nagtanim ng rhinoceros gu ay ang tanging paraan na talagang pinutol mo ang mga sekular na relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae, at tunay na makamit ang kadalisayan ng iyong kaluluwa. Ikaw ang magiging santo sa hinaharap, ang tagapagmana ni Yin Huanggang, paano mo nga ba tatalikuran ang tradisyon ng ating Holy Spirit cult? Hindi ko. Ako lang. Hindi alam ni Shilanyo kung ano ang sasabihin. Hindi mo ito matatanggap ng biglaan, ngunit naniniwala ang master na tiyak na mauunawaan mo ang mabuting hangarin ng master. 2 beses umubo ang tiyahin ng santo, at lalong naging pangit ang mukha. Nagmamadaling nagtanong si Shilanyo na may pag-aalala, Guro. Ano ang nangyayari sa iyo? Kanina pa kita nakikita, bakit ka umuubo palagi? Umiling ang santo at sinabing, Lan Yu, naubusan na ng oras si Master. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Shilanyo. Nahirapan ang dalaga na tanggapin ang katotohanan ito. Kung si Yefan ay naruroon sa sandaling ito, hindi ito masyadong nakakagulat, dahil natuklasan niya na ang mukha ng santong tiyahin na ito ay may ilang mga palatandaan na nauubusan ng langis. Huwag masyadong magpanik, likas sa tao ang mabuhay, tumanda, magkasakit at mamatay. Guro, sa buhay na ito, nahihiya ang mga ninuno ng lahat ng dinastiya. 100 taon na ang nakalilipas, ang mga taksil ng mga lalaking iyon ay nagdulot ng pagkakabahabahagi sa ating simbahan, at sa nakalipas na ilang dekada, ang Holy Spirit Church ay naging mas masahol pa kaysa dati. Sa nakalipas na ilang taon, sa wakas ay nagpasya akong magsimulang maglakad palabas sa bundok ng milyon-milyon at magkusa na gumawa ng isang bagay. Fan career, pero ayoko, malapit na ang birthday ko. Nagpakita si Saint Tia ng isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan. Sa wakas ay naunawaan ni Shilanyo kung bakit naging aktibo ang Holy Spirit cult nitong mga nakaraang taon, at kung bakit napakaraming tao ang naipadala ng sabay-sabay. Paglabas ng bundok. Lumalabas. Ang santo mismo ang nakakaalam nito, at nauubos na ang oras na natitira para sa kanya. Mahigpit na kinuyam ng santo ang kamay ni Shilanyo, ang kanyang mga mata ay medyo maulap, ngunit sinabi niya sa nakakapasong init, Lan Yu, isa kang guro. Kinailangan ng ilang dekada upang maghintay para sa pinakaangkop na disipulo na magmana ng Holy Spirit cult. Hindi lamang dahil likas kang kaakit-akit, ang iyong pangangatawan at mga meridian ay puno ng yin chi, at angkop kang tumanggap ng kapangyarihan ni Yin Emperor Gang. Dahil din sa iyong mga karanasan sa pagkabata kaya't maaga mong nakikita ang mga kasinungalingan ng mundong ito, hayaan kang maging malambot at malakas, at maglakas loob na gawin ang hindi pinangarap ng iba. Kaya, malaki ang pag-asa ng master sa iyo, hindi mo dapat pabayaan ang master. Umiling si Shilanyo na may kasamang sakal na hikbi, Guro, 18 pa lang ako. Marami pang bagay na dapat matutunan mula sa Panginoon. Huwag mo akong iwan.
Pagkaraang pumanaw ang aking lolo, ang aking Panginoon at ikaw lamang ang magiging miyembro ng pamilya ko. Sabi ng Santo Tiyahin. Mahigpit, ang Santo Tiya ng kulto ng banal na espiritu ay hindi nangangailangan ng mga kamag-anak, tanging ang kongregasyon at mga mananampalataya. Nang ang Panginoon ay pumalit bilang santo, siya ay 21 taong gulang lamang, kaya hindi ito malaking bagay. Sa pagsasalita, tumalikod ang santo, lumakad papunta sa upuan at umupo, at medyo pagod na sinabi, bukas ang seremonya ng gugod, sumunod ka sa akin sa altar. Pagkatapos magbayad ng parangal, ang patron saint ay dapat magpadala ng isang espiritong ahas upang ilabas ang katawan ng lalaki sa kabilang kuwebo ng ahas. Sa oras na iyon, ituturo ko sa iyo ang Yin Emperor Gong bilang isang guro, at maaari mo ring kunin si Ling Shigu on the spot. Sa tamang panahon, sa harap ng 478 miyembro ng simbahan, ikaw ang hahabulin bilang ika-117 ng sekta sa ngalan ng tiyahin. Nanginginig ang buong katawan ni Shi Lanyo, guro. Ito, hindi ba ito masyadong nagmamadali? Hindi mo nabanggit noon. Akala niya isa itong ordinaryong seremonya ng gugod. Kung sa bagay, gusto talaga nilang idaos ang sacrificial event na ito. Ang paghahatid ng Yin Huanggang ay isang napakakritikal at mapanganib na bagay. Kung kakaunti ang nakakaalam nito, mas magiging ligtas ito. Sinabi ng tiyahin sa malalim na mga mata, orihinal. Iniisip ko pa kung paano pumili ng angkop para sa iyo. Lalaki, itanim mo itong rhinoceros gu. Kung tutusin, mas malakas ang lalaki, mas malakas ang kapangyarihan ng rhinoceros. Maaaring gamitin, at mas magiging maganda ang epekto ng pag-activate ng Yin Emperor Gong. Ang hari ng impyerno ay ibinaba. Ito ang hitsura ng ninuno, pagpalain ka, ang batang ito, ay matagumpay na maagaw ang mantle at buhayin ng Holy Spirit cult. Sa oras na ito, hindi ko ipapasa sa iyo ang Yin Emperor Gong, at kailan ito. Shi nang marinig ito ni Lan Yu, tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Naawa siya kay Ye Fan, ngunit higit sa lahat, nag-aatubili siyang isuko ang kanyang guro. Dahil, ang pamana ni Yin Huanggang ay nangangahulugan din na ang lumang henerasyon ng mga santo tita, mauubusan ito ng gasolina. Pero alam niyang ito ang tadhanang tatanggapin niya sooner or later. Kinagat ni Shi Lanyo ang kanyang mga pilak ng ngipin, lumuhad sa lupa, at yumuko ng 3 beses na sunod-sunod. Sumusunod ang alagad. Ang banal na batang babae ay nagpakita ng isang hitsura ng kaginhawaan, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabi, "Okay, anak. Lumabas ka, noong ako ay isang guro, pinatay ko rin ang lalaking tinanim ng mga rhinocero. As the teacher knows, mahirap ka pang gumaling sandali, lumabas ka para mag-isa, magpahinga ng mabuti, at bukas. Hintayin mo akong magturo ng pagsasanay." Tumayo si Shi Lanyo, umiling at sinabing, sa mata ng aking disipulo, ito ay hindi gaanong mahalaga. Ikaw, guro, ang aking iiwan. Haha. Nakangiting sabi ng santo, sa palagay ko ay hindi ka inalagaan ng Panginoon ng walang kabuluhan, well. Lumabas tayo at pasukin sina Ada at Sang Luo. Natigilan sandali si Shi Lanyo, pagkatapos ay tumango bilang tugon. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, dahan-daang bumukas ang 2 pinto ng kuweba ng ahas. Pagkatapos lumabas ni Shi Lanyo, nakaharap niya ang 2 matipuno at maitim na mga binata sa edad na 20 anyos na nakatayo sa hindi kalayuan. Kaiba sa ibang mga kongregasyon, ang 2 malalakas na lalaki na ito, na responsable lamang sa paglilingkod sa mga santo, ay ang mga paborito na pinipili taon-taon. Sumigaw si Shi Lanyo, "Ada, Sang Luo, pinapasok ka ng Santo Tiya." Si Ada at San Luo, na nakasuot ng manipis na itim na damit, ay agad na nag-utos na pumasok sa loob pagkatapos makinig. Nang dumaan sila, sumimangot si Shi Lanyo at sinabing, "Kayong dalawa. Gawin ang lahat para masiyahan ang santo, kung hindi, pupugutan ko ang inyong mga ulo." Ang 2 kabataang lalaki nang marinig ito, ang kanyang mukha ay sumikip sa takot, at siya ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, "Sundin ang mga tagubilin ng santo. Tayong 2 magkapatid ay dapat na gawin ang lahat ng ating makakaya upang pagsilbihan ang santo." Bilang pagkapasok ng 2 sa kuweba ng ahas ay isinara ang pinto. Siyempre, hindi nakikita ng mga tagalabas kung ano ang nasa loob. Sa sandaling ito, isang bahagyang paos na boses ang nagmula sa likod ni Shi Lanyo. "Congratulations to the saint, parang. Malapit na ang pagkuha sa posisyon ng saint." Nang marinig ni Shi Lanyo ang boses na ito, nagbago ang kanyang ekspresyon at malamig siyang tumingin sa likod. Kabanata 1144 na Green Moon. 1144. Tama ang tagapag-alaga, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Shi Lanyo. Isang lalaking dumating na nakasuot ng ginintoang damit na may pattern ng ahas sa puting background, kulay abong buhok at alampay, na may tatsulok na mga mata at isang matulis na baba, ang tamang tagapag-alaga ng Holy Spirit Sect. Ang banal na espiritu ay nagtuturo ng 2 pangunahing tagapag-alaga, ang kaliwang tagapag-alaga ay tumutulong sa mga gawaing panlabas, at ang kanang tagapag-alaga ay nagtataguyod ng mga panloob na gawain, na may malinaw na dibisyon ng paggawa. Bahagyang yumuko ang kanang tagapagtanggol, hehengumiti at sinabing, "Una sa lahat, binabati kita, matagumpay na naitanim ng santo ang kaluluwang rhinocero sa katawan ng Hell King Ye Fan.
Kakapasok lang ni Yefan sa kuwebo ng ahas, ngunit ngayon ay hindi pa siya lumalabas. Sa tingin ko ito ay siya ay direktang inihain sa patron ng santo. Kapag namatay si Yefan, hindi ba mamanahin ng santo ang Yin Emperor Gong at mapapino ang Rhinoceros Gu? Marahil ang napakagandang suplemento ng Rhinoceros ay tiyak na makatutulong sa santo upang maging isang diyosa sa isang iglap. Ang pinakamalakas na henerasyon ng mga santo. Kinaikit ni Shilanyu ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumawa, kahit kaya kong pinuhin ang espiritu ng Rhinoceros Gu, bata pa ako, at hindi ako makapagpasya ng maraming bagay. Ako, ang tamang tagapagtanggol, masyado kang nag-iisip. Tama, pero maya-maya lang. Itong tagapagtanggol ang unang bumati sa santo dito, hehe. Nakangiting humalukip-kap ang kanang tagapagtanggol at sinabing, meron pa. Kailangang paghandaan ang ilang sakripisyong gagamitin bukas, kaya magre-retiro muna ang mga nasasakupan. Ang tamang tagapagtanggol ay talagang mahirap na trabaho, maglakad ng dahan-dahan, sabi ni Shilanyu na may kalmadong ngiti. Nang umalis ang kanan na tagapagtanggol, ang ngiti sa mukha ni Shilanyu ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Nahuhulog, nahuhulog. Matapos mapilitang mahulog si Yefan sa kuwebo ng ahas, hindi siya masyadong nataranta. Kinakalkala niya ang pagbagsak ng oras sa kanyang puso, at kinakalkala ang patayong distansya ng kanyang pagkahulog sa pamamagitan ng karanasan. 100 metro, 300 metro, 800 metro. Hindi maisip ni Yefan na napakalaki ng mundo sa ilalim ng kuweba ng ahas. Naisip ni Yefan ang paggamit ng swordsmanship para payagan ang kanyang sarili na mag-glide, at maaari pa niyang subukang gamitin ang sword intent para bumalik at subukang masira ang pinto ng bitag. Gayunpaman, sa pag-aakalang nakaababa na siya, mas mabuting tingnan kung ano ang misteryo sa lugar na ito, kung bakit ang tiyahin na ito ay naglakas loob na gamitin ang bitag na ito laban sa kanya. Sa mga buto ni Yefan, ang diwa ng paggalugad at paghahanap ng passion ay hindi nawala, ngunit ang kakaibang lugar ay pumukaw sa interes ni Yefan. 1,004. Matapos mahulog si Yefan ng mahigit 1400 metro, sa wakas ay may lupain sa ibaba. Wow! Bumagsak si Yefan sa lupa, isang tilamsik ng tubig sa ilalim ng kanyang mga paa. Itim na itim ang paligid, at hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Mahuhusgahan lamang ni Yefan ang pangkalahatang sitwasyon ng lugar na ito sa pamamagitan ng kanyang sariling pananaw. Hangin, may hangin na umiihip mula sa isang direksyon, ibig sabihin ay hindi ito sarado. Tubig ay dapat na infiltrated, o tubig sa lupa. Ang medyo hindi komportable kay Yefan ay ang baho ng hangin. Ahas. Nag-react kaagad si Yefan, dahil marami siyang karanasan sa ligaw, at napakasensitibo niya sa amoy ng maraming nilalang. Lahat ay sensitibo. Kung may mga ahas sa kuwebo sa ilalim ng Spirit Snake Cave, iniisip din ni Yefan na ito ay normal. Nang si Yefan ay pupunta na sana sa direksyon ng hangin at lumakad para tingnan kung ito ang labasan, bigla niyang narinig ang tunog ng tubig na nag-iiba-iba mula sa mga maliliit na pool sa lupa. Haze! Biglang, isang mahabang itim na anino ang lumipad mula sa harapan ni Yefan. Isa talaga itong ahas. At direktang inatake siya nito. Sa pamamagitan ng perception, nalaman ni Yefan na ang ahas ay hindi maliit, ito ay 3 o 4 na metro ang haba, tulad ng isang higanteng sawa. Ngunit syempre hindi maaaring matakot si Yefan sa mga ahas. Halos agad siyang naglabas ng sword intent at pinutol ang ahas sa 2 piraso. Pero hindi pa tapos, kasi hindi lang ganyang ahas ang nasa paligid. Haze! Natagpuan ni Yefan ang hindi mabilang na mga ahas at nagsimulang palibutan siya. Binuksan ng mga ahas ang kanilang madilim na kulay na mga eyeballs at gumawa ng mga agresibong burps. Isa man itong napakalaso na ahas o ilang malaking hindi makamandag na sawa, maaari itong nakamamatay sa mga ordinaryong tao. Ang higit na nakakatakot ay nasa isang madilim na mundo sa ilalim ng lupa, nag-iisa, na nakaharap sa hukbo ng mga ahas, ito ay isang parang purgatorio na karanasan. Sa kabutihang palad, si Yefan ay hindi isang ordinaryong tao, at ang kanyang isip ay mas malakas kaysa sa ordinaryong sinaunang mandirigma, kaya sa harap ng grupo ng mga ahas na umaatake, si Yefan ay naglabas lamang ng isang mahabang espada. Malaking bagay, lumabas tayo habang pumapatay. Si Yefan ay nag-awit ng 2 espada sa harap at likod, at pagkatapos napatayin ang hindi kilalang bilang ng mga ahas, binilisan niya ang kanyang lakad at naglakad patungo sa direksyon ng hangin. Habang naglalakad, binitawan niya ang sword intent. Ang mga ahas na gustong lumapit kay Yefan ay maaari lamang mabutas at tadtad ng layunin ng espada. Ang kakayahan sa pagpaparami ng mga ahas ay lubhang kamangha-mangha, pakiramdam ni Yefan na mayroong walang katapusang mga ahas dito. Higit pa rito, sa tuwing lalakarin niya ang isang tiyak na distansya, palaging may ilang mga higanteng ahas na may partikular na malaking sukat at matigas na balat, na nagdudulot ng ilang problema para kay Yefan. Ang isang higanteng ahas na may haba na 7 o 8 metro ay tiyak na magdudulot ng gulat kung ito ay lilito sa lipunan ng tao. Ang mga ito ay walang katapusan na makapangyarihan, at ang kanilang depensa ay kamangha-mangha, at ang kanilang malakas na puwersa ng kagat ay mas nakakatakot. Tinataya ni Yefan na kung siya ay isang martial artist lamang sa estado ng konsentrasyon, hindi siya makakatagal ng higit sa 100 metro dito.
Sapagkat ang kapangyarihan ng mga dambuhalang ahas na ito ay sapat na upang maging sanhi ng kabagsikan sa espiritual na enerhiya ng tumutuon na martial artist. Damn old woman. Gusto talaga akong patayin. Napag-alitan si Yefan sa loob ng kanyang pakikitungo sa mga dambuhalang ahas na ito, malamang na gustong patayin siya ng santo na ito para mailabas ang mga rhinocero. Gayunpaman, mayroon ba silang paraan upang makapasok sa lugar na ito upang makuha ang mga espiritong rhinoceros? Si Yefan ay nag-iisip habang siya ay naglalakad, dahil palagi siyang nakakasalubong ng mga ahas, at lalo pang dumarami ang mga ahas na nagpapabagal sa kanya. Matapos ang hindi kilalang bilang ng mga oras ng pakikipaglaban, naramdaman ni Yefan na ang kanyang buong katawan ay nabasa ng dugo ng ahas, at ang kanyang ilong ay manhid dahil sa amoy. Ang maltong lugar na ito, kung hindi dahil sa malakas na pisikal na kalidad, ang pisikal na lakas ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, kung magpapalit ka sa ibang mga sinaunang mandirigma, tinatayang ikaw ay pagod at paralisado. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, kahit na ang kanyang layunin sa espada ay minsan lamang maputol ang mga balat ng mga higanteng ahas at hindi maaaring patayin ang mga ito sa isang suntok. Hindi ba mahirap sakta ng mga dambuhalang ahas na ito gamit ang tunay na chi ng ibang mga mandirigma? Alam na napakahirap lumabas, mas gugustuhin ni Yefan na gamitin ang sword fighting technique on the spot para makita kung kaya niyang lumipad, sa halip na pumunta ng tuluyan. Nakakalungkot na hindi mahanap ni Yefan ang orihinal na posisyon, kaya kailangan niyang magpatuloy sa paglalakad. Nang si Yefan ay nagtataka kung bakit ang mga ahas na ito ay laging walang katapusan, hindi alam, napagtanto ni Yefan na tila ang mga ahas ay unti-unting umaatres. Matapos maramdaman ni Yefan na saglit na tumahimik ang paligid, nagtaka siya sandali, paanong ang biglaang katahimikan na ito ay tila nagpapahiwatig na may mas malala na mangyayari. Habang siya ay nag-aalangan, biglang nakakita si Yefan ng dalawang maliwanag na berdeng ilaw sa kanyang harapan, tulad ng dalawang sphere na kasing laki ng pang-adulto. Sa dilim, ang dalawang sphere na ito ay parang dalawang malabong berdeng buwan, na talagang nakakatakot. Sandali lang. Ito ay Snake Eye. Si Rao ay si Yefan, at sa pagkakataong ito, nakaramdam din siya ng lamig mula sa talampakan hanggang sa kanyang noo. Napakalaki ng ahas niya para magkaroon ng ganoon kalaking mga mata. Kabanata 1145. 1145. Umaasa si Yefan na lahat ng nasa harap niya ay isang ilusyon, ngunit sa kasamaang palad, halatang hindi. Kung ang 7 hanggang 8 metrong haba ng mga ahas na nakatagpo noon ay itinuturing na mga higanteng ahas sa kumbensyonal na kahulugan, kung gayon ang isang ito ay simpleng ahas na hari sa mga higanteng ahas. Iniluwa ni Snake King ang isang sulat, isang malagkit na mahabang dila na may sukat na 2 o 3 metro, makapal at mabigat. Iba ang tunog ng pagdura ng mga letres sa ordinaryong ahas, para bang ang ibang ahas ay umiiyak lang na sanggol, at itong ahas na hari ay isang higanteng hilik. Napangiti si Yefan at napaatras ng 2 hakbang, dude. Naistorbo mo ba ang tulog mo? Hindi ko sinasadya. Kung hindi, pwede ba akong lumihis? Inaasahan talaga ni Yefan na mauunawaan ng hari ng ahas ang kanyang sinabi. Sayang nga lang at 12-12 wikang banyaga ang kaya niyang sabihin, pero walang snake language. Ang pares ng berdeng mata ng Snake King, ang kanyang mga pupils ay lumiit sandali, biglang ibinuka ang kanyang dagwang bibig kay Yefan at kinagat siya. Halos agad na nag-react si Yefan, at kasabay ng pag-atras ng kanyang katawan, naglabas siya ng walang katulad na layunin ng espada. Ngunit ang hari ng ahas ay tila napakabilis ng reaksyon, o ito ay likas na ugali ng isang hayop, at ginamit niya ang kanyang pares ng mga pangil upang direktang harangin ang layunin ng espada. Keng. Ang walang kapantay na sword intent ni Yefan ay humipo sa malalaking pangil na higit sa 1 metro ang haba, at may tunog na parang metal symphony. Hindi makapaniwala si Yefan saglit, maaaring hadlangan ng mga ngipin ng ahas ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada. Hindi nakakagulat na ang mga ngipin na ito ay napakakapal, tila sila ay mga multa ng ngipin. Sa pangkalahatan, kahit na ito ay isang espada na gawa sa itim na bakal, imposibleng harangin ang layunin ng espada ni Yefan. Sa dilim, nakikita lang ni Yefan ang outline ng Snake King, ngunit napansin pa rin niya na ang ulo ng taong ito ay mas malaki na kaysa sa isang makina. Si Yefan ay simpleng tumalon at inihagis ang isang espada patungo sa 7 pulgadang posisyon ng hari ng ahas. Sa walang kapantay na kapangyarihan, ang walang kapantay na layunin ng espada ay tumama sa 7 pulgada ng ahas na hari. Nagpakawala ng mahaba at galit na tunog ang Snake King, ngunit hindi ganoong sakit, kundi isang galit na protesta. Paano naging posible? Nang mahulog si Yefan, nakita niya na ang bahagi kung saan inatake ang layunin ng espada ay isang dampi ng maputlang gininto ang enerhiya, tulad ng apoy na phosphorus. Pinuprotektahan ng enerhiyang ito ang katawan ng haring ahas. Ang kanyang sword intent. Talagang nabigo na tumagos sa balat ng ahas. Dapat mong malaman na kahit isang martial artist sa kaharian ng Lycan Dacheng, imposibleng harangin ng laman ang kanyang sword intent. Itong ahas na hari, hindi lang ahas. Pagkalapag ni Yefan, tumalon siya pabalik ng mahigit 10 metro sa isang iglap, nakatingin sa Snake King nang may pagtataka.
Sa oras na ito, ang hari ng ahas ay ganap na nakapulupot sa kanyang malaking katawan, at isang ulo ng ahas ang nakataas, nakasing taas ng tatlong palapag na gusali. Bahagyang nakita ni Yefan na may nakaumbok, parang sungay na parang sarcoid na nakausli sa tuktok ng ulo ng hari ng ahas. Ulo ng ahas na may mahabang sungay. Hindi ba ito isang sitwasyon na nangyayari lamang sa proseso ng maalamat na ahas na nagiging dragon? Hindi kaya. Totoo ang alamat. Ang ahas na ito ay patungo na sa pagiging dragon. Kung noon pa man, maaaring hindi masyadong naniniwala si Yefan sa ganitong bagay, ngunit mayroon siyang dugo ng maalamat na dragon na dumadaloy sa kanyang katawan, kaya kailangan niyang hulaan kung ganoon ba talaga ito. Hindi maisip ni Yefan, inatake na naman siya ng haring ahas na ito. Sa pagkakataong ito, ang kilos ng haring ahas ay parang bugzo ng hanging nagwawalis ng mga dahon, ang bilis at lakas ay magkakasabay. Nakita ni Yefan na sumugod ito, at inilabas niya ang isang espada, na hinarang muli nito, kaya kinailangan niyang umiwas ng patagilid. Gayunpaman, ang buntot ng ahas na hari ay, tumawis ng libo-libong hukbo, at tumakbo ng kasing bilis ng kulog. Si Yefan ay hindi makaiwas sa hangin, at ang kanyang katawan ay direktang natangay. Bang! Bang bang! Matapos matamba ang katawan ni Yefan, binasag niya ang tatlong malalaking stalactite pillar at huminto sa ikaapat na halijing bato. Oh! Naramdaman ni Yefan na malapit nang malaglag ang kanyang mga buto. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kalakas na kalaban. Dahil ito ay hindi isang tao, ito ay isang tao na nabuhay ng daan-daang libong taon. Ahas. Naniniwala si Yefan na sa 100 taon, imposibleng lumaki ng ganito kalaki. Tinatayang ang ahas na ito at ang Gugod cult ay nasa parehong panahon. Tila labis na nagulat ang Snake King na si Yefan ay tinangay nito, at nakaligtas pa rin siya. Mabilis itong lumangoy sa harap ni Yefan. Bagaman ito ay napakalaki, ang bilis nito ay mabilis lamang. Ang malalakas na kalamnan ay nagpapahintulot sa katawan ng ahas na gumawa ng malalaking pagbabago sa maikling panahon. Biglang napagtanto ni Yefan na diretsyong babalutin siya ng ahas. Kung ikaw ay mabigla sa lalaking ito, imbes na durugan at durugan, tinatayang mabubuwal ka hanggang sa mamatay. Mabilis na tumalon si Yefan, at sabay na sinaksak ng espada ang panga ng ahas. Ang panga ng ahas na hari ay natama ng espada ni Yefan, at ang maputlang gininto ang liwanag ay kumislap, at sa wakas ay nagkaroon ito ng epekto. Puche! Ang espada ni Yefan ay bumulusok sa ilang pulgada, dahilan upang mapasigaw sa sakit ang hari ng ahas. Gayunpaman, nang iyangat nito ang ulo, itinaboy din ito si Yefan. Noong una ay inakala ni Yefan na ang halimaw na ito ay magdurusa ng kaunti at maaaring umatras, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maputlang gininto ang liwanag ay damaloy sa ibabang panga nito, mabilis itong gumaling. Si Yefan ay sumipsip ng malamig na hangin, ang kanyang mukha ay naging berde, ang taong ito. Posible bang siya ay naging similya? Gayunpaman, ang ganitong uri ng halimaw, na sumisipsip ng kakanyahan ng langit at lupa, ay dapat magkaroon ng ilang natatanging kasanayan kapag ito ay lumaki ng malaki. Mayroong lahat ng uri ng sorpresa sa kalikasan, at makikilala lamang sila ni Yefan. Ang Snake King ay halatang mas nag-aatubili na palayain si Yefan, kaya mabilis siyang umakyat at muling inatake si Yefan. Nakaramdam ng inis si Yefan sa kanyang puso, dahil may malakas na hangin na humahampas sa kanyang paligid, at hindi niya maari kung aling direksyon ang pupuntahan, na naging dahilan para mahirapan siyang makahanap ng direksyon na tatakasan. Sa katunayan, hindi man lang naisip ni Yefan na siya ang nangunguna sa bilis, ang hari ng ahas ay masyadong mabilis na kumilos. Gusto mo bang alisin ang walang kapantay na layunin ng espada dito at gawin ang iyong makakaya upang patayin ang halimaw na ito? Si Yefan ay umiiwas, ngunit nag-aalangan sa kanyang puso. Hindi naman sa malambot ang puso niya, pero pakiramdam niya ay isang himala ng kalikasan na ang ahas ay maaaring lumaki sa ganoong antas. Natatakot ako na may ganyang ahas lang sa mundo. Nakakalungkot na tumubo na ang ulo ng ahas, at tuluyang namatay sa kamay ng isang tao sa edad na 20. Ngunit kung hindi niya papatayin ang kanyang sarili, maaaring talagang patayin siya ng halimaw na ito. Naghagi si Yefan ng toss, umiwas sa isang banggaan mula sa Snake King, at ang dalawang halijing bato sa likod ay direktang nadurog ng Snake King. Nang dumaan sa ulo ng ahas na hari, biglang nakita ni Yefan na ang sungay sa ulo nito. Nga pala, dragon. Kung ang ahas na ito ay hindi pa naging dragon, kung gayon mayroon siyang kapangyarihan ng isang dragon sa kanyang katawan, maaari ba niya itong apihin sa isip? Sa sandaling naisip ito ni Yefan, mabilis niyang inipon ang kanyang lakas at sinubukang pakilusan ang long way na hindi pa niya nakakabisado sa kanyang utak. Hindi nakalimutan ni Yefan ang naramdaman ng napagtanto niya si Long Wei sa simula. Bagamat hindi niya ito magagamit ng kasing flexible gaya ni Ji Hantian, ang pagpapakawala lang nito ay walang problema. Nang tumalikod ang hari ng ahas at susugurin na sana si Yefan, kumislap ang mga mata ni Yefan na may dalawang gintong sinag. Umuungol. Gitling. Isang dagandong ng dragon ang kumalat kung saan si Yefan ang sentro, at ang mental pressure ay naihatid din sa Snake King. Kabanata 1146. 1146.
Si Snake King, na malapit nang maglunsad ng matinding pag-atake kay Ye-Fan, ay agad na tumigil sa pagkilos nang maramdaman niya ang lakas ng dragon. Isang pares ng malalaking berdeng mata, ang mga mag-aaral ay nagbago ng ilang sandali, ang malaking katawan ay dahan-daang umatras. Ang mahina ang boses ni Snake King, parang may konting pag-aalala, konting pag-aalangan. Ano? Nakita ni Ye-Fan na ang taong ito sa wakas ay tumigil sa pag-atake, at ang bato sa kanyang puso ay kalahating nahulog, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na ipahinga ang kanyang pagbabantay. Makatuwiran na kung ikaw mismo ang magpapakawala kay Long Wei, ang kabilang partido ay isang ahas lamang, kaya dapat kang matakot. Gayunpaman, ang hari ng ahas ay tila hindi nagpakita ng pagsuko, ni hindi siya nakatakas, na iba sa inaasahan ni Ye-Fan. Hindi kaya. Ang sarili mong dragon ay hindi pa rin kayang pigilan ito. Kinusot ni Ye-Fan ang kanyang mga mata at wala nang pakialam sa kahit ano pa. Sinasamantala ang natitira, maingat niyang naramdaman ang direksyon na tinatangay ng hangin. Matapos mahanap ang direksyon ng exit, malapit nang tumakbo palabas si Ye-Fan. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ng ahas na hari ay lumiit sandali, at ang kanyang katawan ay parang isang palaso mula sa tali, na nagmamadaling lumabas patungo kay Ye-Fan. Ang bilis ng Snake King na ito ay hindi mas mahina kaysa kay Ye-Fan. Ang mga tao sa pangkalahatan ay may mas mababa sa 700 mga kalamnan, ngunit ang mga ahas, lalo na ang malalaking ahas, ay may kasing dami ng 10,000 mga kalamnan. At sa sandali ng pag-atake, ang bilis ng ahas ay napakabilis, at maaari pa itong umabot ng 30 beses ng acceleration ng gravity. Dahil sa likas na bentahe ng lahi na ito, nabigo din ang diskarte ni Ye-Fan na direktang maubusan. Boom! Ang diretsong binasag ni Snake King ang isang halijing bato, ngunit hindi man lang bumagal ang kanyang bilis. Ibinuka niya ang kanyang dagwang bibig at lalamunan na sana si Ye-Fan. Si Ye-Fan ay tumalo ng mataas sa isang iglap, at kasabay ng pag-flip niya, kinuha niya ang 7-star Long Yuan mula sa Sword God Ring. Si Ye-Fan ay umungal, at isang espada ng walang kapantay na layunin ng espada ang bumagsak, kahit saang bahagi ito maputol, gayunpaman, putulin ito at pag-usapan ito. Keng! Gitling! Ang sword intent ay bumangga sa katawan ng hari ng ahas, at pagkatapos ng pagputok ng gininto ang ripples na gumalaw sa balat, ilang kaliskis ng ahas ang nahulog, na nagpapakita ng ilang dugo. Ang Snake King ay pumihit sandali, at tila nakaramdam ng sakit, ngunit ang kanyang buntot ay parang braso ng isang higanti, humahampas kay Ye-Fan. Si Ye-Fan ay walang oras para umiwas sa himpapawid, at direktang binaril, lumipad palabas, at tumama sa pader na bato. Bang! Nadulas si Ye-Fan sa pader na bato at napangiwi sa sakit. Kung sino pa man, magiging meatloaf na siya. Ngunit hindi binigyan ng Snake King si Ye-Fan ng pagkakataong huminga, ipinihit nito ang ulo at ibinaling muli ang buntot nito kay Ye-Fan. Si Ye-Fan ay nagmamadaling tumalon palayo, narinig lamang ang tunog ng dagandong, na mga batong pumuputok mula sa batong pader sa likod. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, na sumisira sa tuyo at humihila ng bulok, ay sadyang kakilakilabot. Ang mga sugat ng hari ng ahas ay mabilis na gumaling, at itinuloy nito ang sitwasyon at muling sumugod kay Ye-Fan. Nararamdaman talaga ni Ye-Fan na may bakas ng kasakiman sa malalaking eyeballs na iyon. Ang taong ito ay hindi lamang para kainin siya, tila nakakita siya ng napakalaking nakatutokso na kayamanan, na ginagawa itong hindi maiiwasan. Saglit na umiwas si Ye-Fan, at unti-unting pumasok sa isip niya maaaring itinuring nito ang sarili bilang tonic para sa dragon. Sinubukan ni Ye-Fan na gamitin si Long Wei para takutin ang hari ng ahas, ngunit pagkatapos na malaman ng hari ng ahas na siya ay isang hindi pangkaraniwang tao, nang kipagsapalaran, siya at kumain na lang kay Ye-Fan. Marahil, naramdaman ng hari ng ahas na hindi sapat si Ye-Fan para magdulot ng banta dito, kahit na may malaking pagkakaiba sa dugo, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, hindi ito natatakot. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Ye-Fan ng kagilahil-alas. Ang karunungan ng ahas na ito ay malamang na malayo sa kanyang imahinasyon. Ngunit hindi pwedeng umupo na lang si Ye-Fan. Dahil ayaw sumuko ng Snake King, hindi na siya nagdalawang isip pa, at nagsimulang magseryoso. Si Ye-Fan ay naglabas ng 2 o 3,000 espada mula sa Sword God Ring nang walang pag-aalinlangan, at maraming mahahabang espada ang biglang lumitaw, lumilipad sa madilim na mundo sa ilalim ng lupa. Big guy, pinilit mo ako. Bulong ni Ye-Fan sa kanyang sarili, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay mabilis na napalitan ng walang kapantay na sword intent, isang sumisikat na sword intent na lumabas sa kanya, tulad ng isang flash flood. Walang katulad na layunin ng espada, 8 Desolate Emperor Dragon. Ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada, na pinamumunuan ng 8 swords ni Yu Wang, ay bumuo ng 8 lumilipad na sword dragon, na umaakay patungo sa Snake King mula sa lahat ng direksyon. Tumayo si Ye-Fan sa isa sa Stegosaurus, tumalon pababa sa langit, at umindayog ng walang kapantay na layunin ng espada. Tila hindi inaasahan ng hari ng ahas na ang lakas ng pakikipaglaban ng mga tao sa kanyang harapan ay biglang tumaas. Sa pagmamadali, siya ay medyo hindi napigilan, pinaikot ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang buntot, sinusubukan na lumaban.
Napakalakas ng malaking buntot ng hari ng ahas na talagang mayroong 3 stegosaur, na direktang inalog. Gayunpaman, ang iba pang mga dragon, at ang sword intent ni Yefan, lahat ay naapektuhan sa malaking katawan nito, gininto ang pagbugbog ng liwanag, at pagtalsik ng dugo. Wuho! Ang tunog ng galit at sakit sa ahas na hari ay tila galit na galit. Ngunit si Yefan ay maaaring umatake at magtanggol sa sandaling ito, at siya ay kalmado na. Siya ay namumuno sa 8 Stegosaurus, at siya ay patuloy na umaatake sa Snake King mula sa malayo. Si Rao ay ang Snake King, ang balat ng haring ahas ay parang bakal na pader, ngunit hindi nito kayang panindigan ang Emperor level na sword intent ni Yefan, mas mabuti pa ito. Sa patuloy na pag-agos at pag-agos ng dugo, pabigat ng pabigat ang amoy ng dugo sa hangin, sa wakas ay natakot ang hari ng ahas. Matapos makipaglaban ng husto sa hindi malamang tagal ng panahon, lumingon ang haring ahas at sinimulang hilahin ang kanyang dagwang katawan upang tumakas patungo sa isang kuweba. Nakita ni Yefan na natakot siya at tumakas, kaya hindi niya siya sinundan. Sa katunayan, hindi kailanman inatake ni Yefan ang 7-inch ng Snake King, para lang umatras ito. Hindi makayanan ni Yefan na pumatay ng ganoong kalaking espiritual na nilalang, pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling buhay ay hindi nasa panganib. Pagkaalis ng Snake King, inalis ni Yefan ang lahat ng kanyang mga espada at muling sumugod sa direksyon ng hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakatagpo ng isang grupo ng mga ahas, at ang bilis ay mas mabilis. Gayunpaman, tumatakbo, nang si Yefan ay nakahanap ng kuweba kung saan nanggaling ang hangin, nalaman niyang mayroon talagang 4 o 5 kuweba, na lahat ay may hangin pumapasok. Agad na nanlumo si Yefan. Ngayon, paano pa niya masasabi kung aling butas ang shortcut para makalabas? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hahanapin ni Yefan ang isa, ngunit malaking bagay ang lumihis. Anyway, kailangan niyang lumabas ng maaga hanggat maaari. Naghihintay pa rin si Ning Zimo para sa kanyang antidote. Nang malapit na siyang maglakad papasok sa isang kuweba, narinig ni Yefan ang paggalaw sa kanyang likuran, na parang yumanig ang lupa. Isang pares ng malalaking berdeng mata ang muling lumitaw sa larangan ng paningin ni Yefan. Hindi ba, bumalik ka? Nanlumo si Yefan, gusto ba niyang patayin niya ang taong ito para magkasundo? Ang susi ay ang taong ito ay talagang mabilis na gumaling, at siya ay makakagalaw ng maayos muli. Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ay kamanghamanghang. Sa kabutihang palad, ang sumunod na nangyari ay hindi eksakto kung ano ang naisip ni Yefan. Nakita ko na ang ulo ng Snake King na kasing laki ng locomotive ay idiniin sa lupa, at ang isang pares ng malalaking mata ay tumingin kay Yefan na medyo nambobola. Maingat na nanood si Yefan saglit, at pagkatapos makumpirma na hindi siya inaatake ng lalaking ito, inisip niya itong muli at nahulaan, gusto mo akong pumunta sa ibabaw ng iyong ulo. Ang Snake King ay humirit ng 2 beses, na parang masaya siyang tumutugon sa hula ni Yefan. Kabanata 1147 hindi nagulat. 1147. Kinabukasan, isang sinaunang altar na nakatago sa $1,000,000 na bundok. Ang mga bundok ay napuno ng ulap, at 8 malalaking eskultura na may ulo ng tao at katawan ng ahas ay nakatayo sa magkabilang gilid ng altar. Ang mga eskulturang ito ay may hawak na magkasawang mga espada at mukhang solemna. Sa harap ng altar, mayroong isang malaking rebulto ni Emperor Wa, na may mabait at solemna na katangian. Ang altar ay itinayo sa isang bangin sa harap ng isang talon, at may mga talon sa 3 panig, na ginagawang kakaiba ang lupain dito. Madaling araw, daan-daang lalaki at babae na may makukulay na kasuotan ang nakatayo sa isang clearing sa ilalim ng bangin. Ito ang mga miyembro ng Holy Spirit Cult. May mga makajos na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kaliwat kanang tagapag-alaga, ang Santo Shilanyo, at ilang matatanda ay nakatayo sa harap na hanay. Ang tagapangalaga na si Zuo, na nakasuot ng itim na roba, ay sumulyap sa langit, at nang makitang malapit na ang oras, malakas niyang ibinalita, opisyal na nagsimula ang seremonya ng Gugod. Tinatanggap namin ang Saintess. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, "Congratulations to the Saint!" Isang figure sa puting damit ang lumipad mula sa likod ng kagubatan. Panay ang pagbagsak ng santo sa bangin sa ibaba ng altar, at pagkatapos ay naglakad patungo sa altar na may time na ekspresyon. Naglalakad patungo sa rebulto ni Emperor Wa sa altar, nanguna ang santo at lumuhod. Pagkatapos, lumingon ang santo at nagsabi, "Sakripisyo." Sa sandaling bumagsak ang boses, isang grupo ng mga music hero sa Holy Spirit Sect ang nagsimulang tumugtog ng iba't ibang mga instrumentong pangmusika ng sutla at kawayan, na naglalabas ng mga bagzo ng maganda at matahimik na musika. Ang kongregasyon ay dahan-daang gumawa ng paraan, at hinayaan ang matipunong mga lalaki sa likuran nila na magdala ng mga handog sa altar. Kabilang sa mga sakripisyong dala ng malalakas na lalaking ito ang mga baboy, tupa, at ilang sariwang prutas mula sa mga bundok. Gayunpaman, ang huling nagdala sa kanila ay 2 matipunong binata. Wala nang malay ang 2 binata, payapang nakahiga sa single bamboo bed.
Matalas ang mga mata ng ilang miyembro ng kongregasyon at kitang-kita na ang dalawang kabataan ay talagang sina Ada at Sanlo, na namamahala sa paglilingkod sa santo. Bakit sila nagsasakripisyo? Hindi ba sila ang piniling maglingkod kay Saintes? Siguro dahil hindi sila napagsilbihan ng maayos. Anyway, hindi sila ang nagsasakripisyo, o ang iba, pareho lang. Huwag kang magsalita. Malayang nagdedesisyon si Saintes. Ang ilan sa kongregasyon ay bamulong, ngunit hindi nang ahas na sabihin ito ng malakas. Tumingin si Shilanyo sa dalawang binata na may masalimuot na ekspresyon, ngunit alam niya sa kanyang puso na ito ang plano ng kanyang amo na isama sila sa underworld. Nang makita na ang mga sakripisyo ay naihatid na sa altar, ang tagapag-alaga na naiwan sa likod ng entablado ay mataas na may sumigaw, nagsisimula ang sakripisyo. Matapos marinig ang utos, ang malalaking lalaking iyon ay nagsimulang magtapon ng mga hayop at prutas sa pool ng tubig sa ibaba ng altar. Sa ilalim ng epekto ng marahas na talon, ang mga alagang hayop ay nawala kaagad at nahuli sa malakas na agos ng eddy. Sa huli, may dalawang binata. Nang ihagis na sila ng malaking tao, pinigilan sila ng Santo Tia. Sandali lang, tumingin sa kanya si Saint Tia na may masalimuot na mga mata at sinabing, ang huling sakripisyo, ibibigay ko ito ng personal sa patron. Ang malalaking lalaking iyon ay likas na hindi nang ahas na sumuway, at umatras ng may paggalang. Lumapit si Saint Tia, binuhat ang lalaki, si Ada, gamit ang isang kamay, pagkatapos ay tumalikod at sinulyapan si Shilanyo sa ilalim ng entablado. Bahagyang namumula ang mga mata ni Shilanyo sa oras na ito, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Saint Aunt. Lumingon siya at malakas na sinabi, "Paki-enjoy ang patron Saint." Gayunpaman, nang ibababa na sana niya ang Ada na iyon sa talon, nakarinig siya ng abnormal na ingay sa likuran niya. Tudo. Gitling. Matitinding putok ng baril ang umalangaw sa kakahuyan, at isang ibon ang nagulat. Kasabay nito, isang malaking bilang ng mga sinaunang mandirigma ang tumakbo mula sa malayo. Isang grupo ng mga lalaking mandirigma na may hawak na espada at isang grupo ng mga fully armed warriors ang biglang pinalibutan ang lugar malapit sa altar na parang nahulog sila mula sa langit. Halos lahat ng nasa Holy Spirit cult ay natigilan, biglang huminto ang musika, at lahat ay natulala at kinakabahan na napatingin sa biglang pagbabago. Ang mukha ng santo ay madilim at walang katiyakan, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na hangin. Inihagis niya ang Ada sa kanyang kamay at lumipad sa harapan ng kongregasyon. Huwag magpanik. Ito ang Holy Land na tinuturuan ko. Sa proteksyon ng ating mga ninuno, walang makakatalo sa atin dito. Malakas na sigaw ng santo. Nang inakala ng isang grupo ng mga congregant na naroon pa ang santo, lahat sila ay naging matatag. Ha, matandang bruha, namamatay ka na, at inaasahan mo pa rin na ililigtas ka ng mga ninuno ng Gugod sect. Hindi mo alam, ang mga ninuno ng sekta ng Gugod, ay hindi makapaghintay na ikaw, ang supling na inapo, ay mabalatan at masikip. Sa oras na ito, 5 o 6 na matatandang lalaki na mukhang nasa 60s at 70s ay lumabas sa kagubatan. Sa sandaling makita ng santo ang mga taong ito, ang kanyang mukha ay lalong naging pangit. Kayo pala ang mga traidor. Nagngangalit ang tiyahin. Natarante rin ang ilan sa mga matatanda sa simbahan nang makita ang mga matatandang ito. Natarante si Shilanyo at tinanong ang Guardian Zuo, sino sila? Bakit nila nahanap ang lugar na ito? Napakaraming tao ang nabubuhay, kumunat ang noo ni Zuo Hufa. Naghihinala ang mga mata ni Shilanyo, sila ang mga elder ng Gugod sect, bakit nila kasama ang mga taong tulad ng nasa hukbo? Hindi ito malinaw, mukhang handa silang dumating, sabi ni Zuo Hufa sa malalim na boses. Sabi, banal na dalaga, kung may laban sa hinaharap, dapat mong protektahan ang iyong sarili. Makatitiyak ka na kasama ang banal na dalaga rito, ang mga baril at bala, at ang mga matatandang iyon, ay hindi natin kalaban. Si Shilanyo ay nasa isang mabigat na puso, dahil alam niya na kapag ang kanyang amo ay naubusan ng langis, kahit na angkinan niya si Hin Emperor Gong, ang kanyang katawan ay nasa limitasyon na. Kaliwang tagapagtanggol. Kanang tagapagtanggol. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Pumunta at tulungan ang aking Panginoon. Nagmamadaling sigaw ni Shilanyo. Ang Fazuo ay same time na tumango, at tumalon pagkatapos lumipad. Gayunpaman, ipinikit ng Right Protector ang kanyang mga mata at tumingin kay Shilanyo na may kakaibang ngiti, walang balak na kumilos. Proteksyon tama. Anong ginagawa mo pa? Hindi mapalagay si Shilanyo. Banal na dalaga. Ikaw ang kinabukasan ng ating Holy Spirit cult, paprotektahan pa rin kita at mas magiging kalmado, sabi ng Right Protector na may kalahating ngiti. Medyo sumama ang pakiramdam ni Shilanyo sa kanyang puso, at hindi naiwasang magtanong, bakit, parang hindi ka nagulat sa hitsura ng mga taong ito? Oh, hindi ako nagulat. Ngumiti si Right Protector, hindi ko alam. Namutla ang magandang mukha ni Shilanyo dahil nakaisip siya ng napakasamang posibilidad. Sa oras na ito, ang tiyahin ng santo ay malakas na nag-utos mula sa harapan, na nagsasabing, ang mga miyembro ng Holy Spirit cult ay sumusunod sa utos. Sundan mo ako para patayin ang mga taksil na ito.
Isang grupo ng mga miyembro ng relihiyon ang sumunod sa utos, naglabas ng kanilang mga sandata, at naghanda sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, isang matandang lalaki ang nanunuya, matandang mangkukulam, sino ang isang taksil, hindi ikaw ang may huling say. Kung hindi ka nagpumilit na gawin ang sarili mong bagay at tumanggi na makipagtulungan sa matataas na opisyal ng Sia Kingdom, paanong ang aking Gugod cult ay tumanggi sa ganoong antas? Ang iyong ideya na ang mga babae ay mas mataas kaysa sa mga lalaki, at ang mga lalaki ay tretuhin tulad ng mga hayop, matagal na ang nakalipas. Ngayon ang araw kung kailan tayo, ang totoong milyon-milyong tao sa bundok, mga inapo ni Empress Wa, ay bubuhayin ng Gugod sect. Kabanata 1148 huli na ang lahat. 1148. Sinabayan ng mga sigaw ng ilang lalaking matatanda, ang mga rebelde ng Gugod sect ay nasa sabik din. May mga asul na ugat sa kanyang noo si Saint Tia, at galit na sinabi, ngayon, papatayin ko kayong mga taksil. Ang mga miyembro ng Holy Spirit cult ay sumusunod sa utos at patayin ang mga taksil na ito kasama ko. Bago siya matapos magsalita, sumugod si Saint Aunt nang lumabas siya, naglabas siya ng napakalamig na asul na kulay abo na Yin Emperor Gong True Essence, at kahit saan siya dumaan, tila bumaba ang temperatura ng higit sa 10 degree sa isang iglap. Ang ilang lalaking matatandang iyon ay hindi nang ahas na alagaan sila, kaya nagsanib puwersa sila at inatake si Saint Auntie. Ang pinakamasama sa mga lalaking matatandang ito ay mayroon ding antas ng konsentrasyon ng paglilinang, at dalawa sa kanila ang umabot sa kaharian ng kalahating hakbang na Lycan, na napakalapit sa kaharian ng Lycan. Gayunpaman, labis pa rin silang kinakabahan na harapin ang isang santo na umalis na sa larangan ng maliit na tagumpay. In fact, theoretically speaking, hindi sila ang mga kalaban ni Saint Tia. Yinfeng Palm. Ibinagsak ni Saint Tia ang isang palad sa hangin, at nakita ang Yinhuang Genyuan na parang bugzo ng hangin, tumatama patungo sa lupa. Maraming mga matatanda ang hindi nang ahas na tiisin ito at umiwas sa magkabilang panig, habang ang ilang mga lalaki ay nabigong umiwas sa oras. Matapos tanggayan ng makulimlim na hangin ito, tumili sila at mabilis na nalanta. Oo, mabilis na tumatanda ang balat na parabang naubos ang sigla nito. Ikaw na matandang bruha na sumisipsip, magsanay ka ng gayong masamang sining, ngayon ang iyong kamatayan. Isang lalaking elder ang kumuha ng meteor hammer na dala niya, at binasag ito kay Saint Tia. Ang santo ay tumalikod upang umiwas, at ang backhand ay isang Yinfeng palm, at ang Yinfeng ay umungal muli. Mag-ingat ka. Ang kalahati ng lalaking elder, si Lycan, ay nagtulak ng espiritual na enerhiya mula sa gilid. Ang lumalakas na espiritual na enerhiya ay hinalo sa hanging yin. Bagamat nabigo itong pigilan ang hanging yin, binili nito ang oras para makatakas ang matanda na gumawa ng martilyo. Gamit ang pamamaraang ito ng pagtatakip sa isa't isa at paghanap ng mga pagkakataon para makalusot mula sa likuran, pinigilan ng 5 o 6 na matatanda ang santo sa maikling panahon. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Holy Spirit cult at ang mga rebelding Gugod cult ay sabay ding umatake. Patayin mo ang walang katapusan ng hiyawan ng pagpatay at hiyawan. 222. Ang tunog ng ripple ay tumunog din sa labanang ito, at ang sandatahang lakas na dinala ng mga rebelde ay babarilan ng mga disipulo ng Holy Spirit cult mula sa malayo tuwing may pagkakataon sila. Mabilis na nabahira ng dugo ang bukas na espasyo sa ilalim ng altar, at ang mga bangkay at mga labi ay nakikita sa lahat ng dako. Maliban sa Guardian Zuo at ilang matatanda, karamihan sa mga miyembro ng kulto ay hindi makalaban sa lakas ng putok ng mga baril na iyon. Gayunpaman, ang makakaliwang tagapag-alaga at iba pa ay nasalikop din ng ilang mga sinaunang mandirigma, at walang paraan upang sirain ang mga armadong sundalong iyon. Hindi naiwasang magmukhang nag-aalala ang Santo Tia dahil hindi nanalo ang kanyang mga tagasunod kahit na sila ang may kapangyarihan dahil sa mga baril at bala. Haha, matandang bruha. Ano bang nangyayari sa iyo? Nawalan ka lang ng lakas pagkatapos ng 30 moves lang. Napag-alaman ng lalaking matanda na nagsimulang bumagal ang galaw ng tiyahin ng santo, at patuloy na bumababa ang kanilang pressure, at hindi niya maiwasang magsimulang tuyain. Nagalit ang Santo Tia, at pinalamutian niya ang isang masa ng Yinhuang True Essence, at sa isang pitik ng kanyang kamay, pinalamutian niya ang isang mahabang letigo ng True Essence na parang isang mahabang ahas, at iginulong ito patungo sa pinakamalapit na elder. Ang espiritong ahas ay iniindayog ang buntot nito. Ang matanda ay walang oras upang umiwas ng ilang sandali, at ang lakas ng pagtutuon ng pansin sa mahusay na pagiging perpekto ay hindi sapat upang labanan ang nakamamatay na kapangyarihan ng tunay na diwa na ito. Direkta siyang nasalikop dito, at naputol ang katawan niya sa 2 piraso. Ang mga ekspresyon ng ibang matatanda ay nagbago ng husto, at hindi na sila nang ahas na ipahinga ang kanilang pagbabantay at mabilis na kumilos. 100 taon na ang nakalipas, tinatamad akong patayin kayong lahat, pero ngayon gusto ko pa ring patayin kayong lahat na mga traidor. Delusional. Huwag mong isipin na hindi namin alam, nasa dulo ka na ng laban. Hindi ito magtatagal. Bakit alam ng mga lalaking ito ang kanyang pisikal na kalagayan? Sa sandaling ito, ang namamaos na tawa ng kanang tagapagtanggol ay nagmula sa likuran. Sagradong Tia. Paumanhin. Ang
Biglang tumalikod ang santo, at natigilan nang makitang nahuli na ng tamang tagapagtanggol si Shi Lanyu at gumamit ng kutsilyo para pigilan ito. Oras na para sa leeg ni Lanyu. Tama ang tagapag-alaga. So ikaw, ang... Sa wakas ay naunawaan ng santo at ng iba pang miyembro ng Holy Spirit Cult kung bakit matagumpay na nakapasok ang mga taong ito sa banal na lupain ng walang anumang takot. Hindi ko rin mapigilan. Para sa pundasyon ng Gugod Cult, para hayaan ang mga tao sa milyon-milyong kabundukan na makaahon sa gulo sa lalong madaling panahon, ang bulok na panuntunan ninyong mga babae ay dapat baguhin. Nakangiting si Right Protector. Si Shi Lanyu ay nahuli sa sandaling ito, at talagang wala siyang magagawa. Wala siyang gaanong cultivation, at ang good technique at ilang secret techniques, at alam ng tamang tagapagtanggol na hindi ito magiging epektibo. Nang marinig ang mga salita ng tamang tagapagtanggol, nagalit at ayaw ni Shi Lanyu, at sinabi, ang tawag mo sa mga tao sa milyon-milyong bundok ay para sa iyong sariling kaluwalhatian at kayamanan. Yung mga nakauniforme ng militar at mga baril ay mga dayuhang tropa, di ba? Lahat kayo ay nakatali sa ibang mga bansa sa hangganan, pinagtaksilan ang inyong bansa upang humanap ng kaluwalhatian, at sinasabing kayo ay inapo ng Empress Wa. Hehe. Gaya ng inaasahan sa isang santo, siya ay napakatalino, ngunit mas mabuting huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Tutal. Mislan kang balat at malambot na karne. Ngumiti ng masama si Right Protector, ang punyal sa kanyang kamay ay nagbigay ng kaunting puwersa, nag-iwan ng bakas ng dugo sa leeg ni Shi Lanyu. Tumigil ka. Nakita ni Saint Gu na ang nag-iisang disipulo na kailangang umasa sa kanya upang maipasa ang pagsasanay ay nasugatan, at natural siyang nababalisa. Ikaw ang dapat napigilan ito. Matandang bruha. Tapos ka na, ngayon ay ibabalik natin ang pangalan ng Gugod Sect. At ito ang magiging Gugod Sect na magiging master ng ating mga tauhan. Isang rebelding lalaking elder na si Gao He ay sumigaw, lahat ng lalaking mananampalataya ng Holy Spirit Cult ay makinig. Kung gusto mong tumayo, itigil ang pagiging alipin ng mga babaeng ito. Ngayon ang iyong pinakamagandang pagkakataon. Hindi ka ba nagsawa na tretuhin ka na parang hayop at tretuhin na parang hayop? Araw na ba ng paghahandog? Hindi ka pa ba sapat na tretuhin ka ng mga babaeng ito at pinahiya sa gusto mo? Mula ngayon, magpasakop sa ating Gugod Sect, at tretuhin ang mga babaeng ito na sa tingin nila ay hindi nila maipagmamalaki ang kanilang sarili dahil alam nila kung paano gamitin ang Gu. Arestuhin silang lahat. Ang hindi sumunod ay papatayin agad. Ang malakas na sigaw na ito ay nagpahirap pa rin sa mga mukha ng mga lalaking miyembro ng Holy Spirit Cult. Nagsimula silang tumingin sa mga babaeng nakapaligid sa kanila, dahil hindi marunong mag-practice ng Gu technique ang mga lalaki, kaya kahit magkapareho ang kanilang lakas, hindi kasing ganda ng mga babae ang kanilang katayuan. Ito ay isang bagay na nakasanayan ng lahat sa milyon-milyong bundok, ngunit sa sandaling sumigaw ang mga rebelding matatandang ito, natural na lumuwag ang kanilang mga puso. Hanggat ang mga kumukupkup sa atin ay ang mga bayani ng muling pagtatayo ng Gugod Sect, kapag sila ay sumuwi, sila ay magiging mga multo ng baril kasama ang matandang bruhang ito sa hinaharap. Ang lalaking matanda ay muling nagbigay ng mabisang gamot. Sa pagkakataong ito, ang ilang kongregasyong lalaki sa wakas ay nagsimulang hindi makapagpigil. Lumakas ang loob nila at nagsimulang salakayin ang kalapit na kongregasyong babae. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang lumaban ang mga tauhan sa loob ng Holy Spirit Sect, at ang eksena ay sobrang gulo. Ang mga babaeng ito ay may mas mataas na katayuan dahil sila ay mahusay sa mga diskarte sa Gu, ngunit sa totoong santukan, ang mga diskarte sa Gu ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, at sa lalong madaling panahon isang malaking bilang ng mga kababaihan ang nahuli at napatay. Nang makita ang lahat ng ito, ang mga mata ni Shi Lanyu ay puno ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang malas ang mga babae ngayon, kasama na siya at ang kanyang amo. Pero hindi naman siya masyadong natakot dahil sobrang dilim na ang naranasan niya. Bueno, ang buhay at kamatayan ay matagal nang kumupas. Gayunpaman, sa kanyang isip, lumitaw ang figure ng lalaking iyon. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya dinala sa Holy Land, at sinaktan ko siya at ang kanyang pamilya. Ang lahat ng ito. Sa huli, ito ay talagang isang pag-aaksaya. Kung makikita ko siyang muli, kahit na humingi ako ng paumanhin at magpaalam, maganda iyon. Si Shi Lanyu ay nagsasalita na parang kutsilyo, ngunit naunawaan din niya na huli na ang lahat. Kabanata 1149 na ano ang sinasabi mo? 1149. Nakita ni Saint Tia ang sitwasyong ito at nadama niya na ang pamana ng sagradong relihiyon na naipasa sa libu-libong taon ay malapit nang magwakas sa kanyang mga kamay. Ang galit at ayaw sa puso niya ay mahirap pigilan. Ang galit ay umatake sa puso, at ang galit ay napakatamis na ang lalamunan ay matamis, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Guru. Nang makita ito ni Lan Yu, hindi niya napigil ang umiyak. Para sa mga lalaking tagasunod ng Holy Spirit Sect, nang malaman nila na ang santo ay talagang nasaktan, hindi sila natakot, at mas determinado silang patayin ang mga babaeng ito, na nagpapakita ng kanilang katapatan sa Gugod Sect. Nang makita ito ng ilang matatandang lalaki, lahat sila ay natuwa, hindi kaya ng matandang bruhang ito. Sabay na tayo. Patayin siya. Sa pagkakataong ito, hindi na maaaring manatiling kasing lakas ng dati si Saint Tia,
at ang kanyang tunay na diwa ay nagsimulang maging pasulpot-sulpot, na nagpapahirap sa pagpapatatag. Sa wakas, isang elder na kalahating hakbang ang layo mula sa alikabok, nakahanap ng pagkakataon, at inihagis ang isang machete pababa sa likod ng santo, at nagtagumpay ang palihim na pag-atake. Ang sigaw ni Santo, tumalikod at umatras, basang-basa ng dugo ang kanyang puting damit. Nang makita ito, si Protector Zuo, na nasa hindi kalayuan, ay sumugod at sumigaw, Saint Nun. Tutulungan kita. Ngunit tagapagtanggol. Ang lakas ni Zuo ay hindi ang kalaban ng mga matatandang ito. Gusto mo rin kaming tigilan. Nang hindi naghihintay para sa ang Guardian Zuo para kumilos, isang elder ang hamarang at hamampas ng palad. Nang malapit ng kunin ni Zuo Hufa ang palad na iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuli sa isang bitag. Ang matanda na may hawak ng meteor hammer ay isang pagharang mula sa gilid, at binasag ang martilyo, direktang binasag ang ulo ng kaliwang tagapag-alaga. Guardian Zuo. Ang pinanood ng santo tiyahin ang Guard Zuo na pinatay sa lugar. Lubhang kalunos-lunos ang pagkamatay, at agad na pula ang kanyang mga mata. Sa pagtingin sa namatay na tagapangalaga na si Zuo, tinitingnan ng mga babaeng disipulo na patuloy na pinapatay, ang mukha ng santo ay abo, at ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan, ngunit ang kanyang kalungkutan ay mas malaki kaysa sa pagkamatay ng kanyang puso. Sa kanyang mga mata, may kawalan ng pag-asa, ngunit sa kawalan ng pag-asa, mayroon din siyang malamig na hangin na nabasag. Ngunit nang ang tiyahin ng santo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagplano na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan ang mga lalaking elder na ito, bigla siyang nakarinig ng abnormal na tunog ng tubig na umaagos mula sa waterfall pool sa ibaba ng bangin. Para bang may lalabas na kung ano sa tubig ng napakabangis na nagbago ang tunog ng buong talon. Kung ito man ay ang Holy Spirit cult o ang Gugod cult, kapag narinig nila ang boses na ito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbabago ng husto. Ang Patronus. Baka lalabas na ang Patronus. Imposible. Naitala na ang Patronus ay hindi nagpakita ng higit sa 2,000 taon. Sa tuwing may ipapadalang tribute, isang spirit snake lang ang ipapadala para kunin ang tribute. Medyo nataranta ang mga matatanda sa magkabilang panig. Alam nila na ang patron saint ng Gugod sect ay isang higanting ahas, at sinasabing ang ahas na ito ay iniwan ng tagapagtatag ng sekta. Ang pinakamatinding parusa para sa mataas na antas ng Gugod sect na nakagawa ng malubhang krimen ay ang pagpasok sa kuwebo ng ahas pagkatapos na mat-anim ng nagpapahirap na lason sa gu. Kapag ang isang gu ay nakatanim, ang Patronus ay hindi kakain ng mga tao. Pagkatapos patayin ang mga tao, magpapadala sila ng mga espiritong ahas upang ihatid ang mga katawan ng gus palabas ng kuwebo ng ahas. Gayunpaman, ang huling pagkakataon na lumitaw ang Patronus ay higit sa 2,000 taon na ang nakalilipas. Kaya't kung hindi dahil sa dakilang seremonya ng Gugod, magkakaroon ng malaking espiritong ahas na lalabas upang kunin ang parangal sa kuwebo ng ahas ng espiritu, at hindi sila makapaniwala na mayroong gayong Diyos na tagapag-alaga. Ang labanan sa bangin ay natigilan sa napakalaking paggalaw na ito, at ang magkabilang panig ay kinakabahang tumingin sa pool sa ibaba ng bangin. Biglaan. Isang gintong behemoth ang biglang tumalsik mula sa tubig. Ang tilamsik ng tubig ay higit sa 10 metro ang taas, at ang momentum ay kamangha-mangha. Tumingin muli sa higanteng bagay, na may maputlang gininto ang kaliskis sa buong katawan nito. Ang bawat kaliskis ay mas malaki na kaysa sa palad ng isang matanda, at may mga kahanga-hangang guhit dito. Ang puting gintong kaliskis sa tiyan ay makapal at siksik, na sumasalamin sa kinang na parang bakal. Tulad ng ulo ng ahas na tulad ng lokomotibo, isang matigas na sungay na laman ang nakausli mula sa itaas, at isang pares ng malalaking berdeng mata ng ahas ang naglalabas ng liwanag na parang hiyas. Nang makita pa lang ang napakalaking ulo ng ahas na ito ay natigilan ang lahat. Nang makita nila ang katawan ng ahas na tumalsik mula sa ilalim ng pool ng tubig, ang lahat ay mas na-suffocate. Paglabas nito sa pool, mayroon ng katawan na 7 o 8 metro ang haba. Habang lumalangoy ang higanteng ahas sa pader ng bundok sa tabi nito, patuloy na gumagalaw ang katawan mula sa tubig patungo sa dalampasigan. 10 metro, 20 metro, 30 metro. Daan-daang tao sa bangin ang nakatitig sa gintong higanteng ahas, na hinihila ang isang malaking katawan na 50 hanggang 60 metro mula sa tubig. Boom! Saan man dumaan ang higanteng ahas, ang mga bato ay gamulong, at ang mga puno ay nadudurog at nadudurog na parang damo. Tila ang buong $1,000,000 na bundok ay naging palaruan para sa higanteng ahas na ito, ngunit ang mga taong ito ay kasing liit ng mga langgam sa lupa. Show, Patronus. Maraming matatandang lalaki ang may maputlang mukha, hindi makapaniwala na nakita talaga nila ang maalamat na Guardian Spirit Snake. Nagulat ang santo at sinabing, lumabas na ang Patronus. Dapat ay manifestasyon ito ng ninuno. Hayaang patayin ng Patronus kayong mga taksil. Nakatitig si Shilanyu sa walang tigil na paggalaw patungo sa bundok. Ang gintong higanteng ahas, isang linya ng luha ang nahulog mula sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi nakaligtas ang kuwebo ng ahas. Wala na talaga yung lalaking yun. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang gintong higanteng ahas ay umakyat sa bangin sa isang kisap mata.
Para sa higanteng 50 o 60 metro ang haba, ang pag-akyat sa tuktok ng bundok na ito ng ilang daang metro ang taas ay parang paglalakad ng ilang hakbang ng isang tao. Ito ay masyadong madali. Nang makita na ang higanteng gintong ahas ay paparating na sa bangin, ang grupo ng mga dayuhang sundalo na armado ng mga rifle ang pinaka-naguguluhan. Hindi nila alam kung ano itong patron, lumapit sa kanila ang napakalaking ahas, at agad silang tinakot at pinagbabaril. 222. Ang mga bala ay lumipad patungo sa gintong higanteng ahas na parang mga makakapal na balang. Huwag barilin! Huwag barilin! Sumigaw ang ilang matatandang lalaki, ngunit huli na ang lahat. Ang higanteng ahas ay inatake, ngunit hindi ito nasugatan. Ang mga bala ay tumalsik lamang ng ilang mga paputok sa balat nito. Parang ambon, wala man lang kabagsikan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang higanteng ahas ay inis. Casual lang ang tingin nito sa kanyang mga mata, ngunit agad siyang nagpakita ng intensyong pumatay. Nanliit ang kanyang mga mag-aaral, ibinuka niya ang kanyang dagwang bibig, at direktang kinagat ng baril ang grupo ng mga dayuhang sundalo. 12 ng mga sundalo ang sumisigaw at umaalulong, sa sobrang takot ay nagmadali silang nawala ang kanilang mga baril at gustong tumakas, ngunit walang paraan upang maiwasan ito dahil ang bilis ng higanteng ahas ay masyadong mabilis. Sa sandaling nakagat ng higanteng ahas, diretso itong kumain ng 3 o 4 na sundalo, at sabay-sabay na nilamon ang lupa at umalis. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na kagat at kainin ang mahigit 20 sundalo, tumawid ang buntot ng higanteng ahas, at ang mga sundalong tumakas ay binaril at lumipad palabas. Ang mga taong ito ay tinangay ng kanilang malalakas na buntot, at agad silang nakuhanan ng larawan bilang mga dagwang lalaki, humahampas sa mga puno at bato at namamatay sa lugar. Nang makita ang nakakatakot na defensive power at lethality ng Golden Giant Snake na ito, lahat mula sa Holy Spirit Sect at Gugod Sect sa eksena ay lumuhad na isa-isa. Ang Patronus ay mapagpatawad. Inisip ng mga lalaking ito mula sa Gugod cult na galit ang Patronus at gusto silang turuan ng leksyon, kaya hindi nila napigil ang humingi ng awa. Nagpakita ng pag-asa ang tiyahin ng santo at sumigaw, ang Patron Saint. Ako ang kontemporaryong santo. Nagsakripisyo ako sa iyo ng higit sa 160 taon. Mangyaring parusahan ang lahat ng mga taksil na ito. Tayo na. Hindi. Patronus. Ang matandang bruhang ito ang may kasalanan sa likod ng paghina ng ating Gugod cult. Lahat kami ay handang magbigay sa iyo ng higit pang mga pagpupugay. Ang mga tao sa magkabilang panig ay biglang nagsimulang bumaril. Nagsimulang lumaban si Tongs, ngunit walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa sandaling ito, isang boses ang nanggaling sa gintong higanteng ahas. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa sandaling lumabas ang boses, ang mga mukha ng mga tao sa magkabilang panig ay namumula, at ang buong lugar ay tumahimik. Ano ba? Nagsalita na ang Patronus. Kabanata 1150 may tanong ako sa iyo. 1150. Gayunpaman, matapos mabigla sina Shengo at Shilanyo, naramdaman nilang medyo pamilyar ang boses. Sa ilalim ng tingin ng daan-daang pares ng mga tuwid na mata sa madla, isang figure ng lalaki ang pinunasan mula sa likod ng higanteng gintong ahas. May tubig sa mukha, naglakad siya palabas. Basang-basa ang lalaki, maraming putik at damo ang dumidikit dito, at medyo palpak. Lahat ay naakit sa dambuhalang ahas na ito ngayon lang, at hindi man lang nila napansin na ang naturang figure, kasama ang higanteng ahas, ay sumugod palabas ng pool at mabilis na damapo sa bangin. Oo, fan ka. Bakas sa mukha ng banal na babae ang kawalan ng paniwala, pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang multo. Si Shilanyo ay parehong nagulat at natuwa. Napaluha siya at tumawa, at bahagyang bamulong, hindi siya patay. Sinulyapan ni Yefan ang daan-daang tao na naruroon, ngunit hindi siya interesadong makita pa sila. Anong ginagawa mo? Nakasimangot, nakatingin sa langit. Nang malaman niyang kinaumagahan na, hindi niya napigil ang magsabi ng galit, napakaraming oras ang nasayang ko sa butas na iyon, pagkatapos. Sinabi iyon, walang pakialam si Yefan na ang lahat ng naruroon ay nakatitig sa kanya na nakatulala. Una, tumalikod siya at sinipa ang 3 talampakan patungo sa tiyan ng gintong higanteng ahas. Ang lakas ng binti ni Yefan ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, siraw ang katawan ng dambuhalang ahas na ito, at masakit ang sipin, parang mabigat na martilyo. Hanggang ahas ka lang. Kanina ka pa. Ang tagal maglakad. Sabi ko ilabas mo ako. Bakit ka pupunta sa ibang lugar? Pagtanda, malakas na hindi matitinag. Gayunpaman, dahil sinipa at pinagalitan ni Yefan ng ganito, hindi siya ng ahas na magkaroon ng kahit katiting na init ng ulo. May bakas pa nga ng pagkamahiyain sa malalaking mata, at ang malaking katawan ay dahan-daang umikot pa atros, na gumagawa ng huhu na tunog na parang humihingi ng awa. Ang eksenang ito ay direktang nagpagulat sa lahat ng naruroon muli. Maraming mga tao ang maaaring maglaman ng mga itlog nang nakabuka ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito, at pagtataka, ngunit mayroong higit na paghanga at pagkamangha. Sino ang Panginoong ito na maaaring gumawa ng isang mabangis na Patronus na matakot sa kanya? Nawalan din ng salita ang santo.
Noong una ay naisip niya na si Yefan ay maaaring pinatay ng Petronas. Sinong mag-aakala na si Yefan ay talagang magtuturo sa Petronas? Imposible. Ang kuweba ng ahas ay hindi pa nabubuhay. Ito, ano ang nangyayari? Bulong ng santo sa sarili, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Tiningnan ni Yefan si Saintes na may malamig na mga mata, at sinabing, bakit, kakaiba na buhay pa ako? Ikaw na matanda. Napakalupit mo. Hindi kita pinatay, pero gusto mo pa ring patayin. Ako. Lahat ng ginagawa ko ay para sa banal na espiritu, malinis ang budi ko, napangagat ang tiyahin. Natawa si Yefan, totoo na si Mashan ay sinakyan ng iba, at si Renshan ay nalinlang ng iba. Iniligtas ko ang buhay ng isang hayop, at alam pa rin ito kung paano magpasalamat, ngunit sa tingin mo ay makatwiran ang mabuhay. Naramdaman ni Saint Tia sa kanyang puso. Sa pagkamangha, nakatingin sa tahimik na gintong higanteng ahas na may pagtataka, sa wakas ay alam na niya kung bakit ang patron saint na ito ay napakasunurin kay Yefan na muntik na siyang mapatay ni Yefan. Nang marinig ng ilang matatandang lalaki ang mga salitang ito, lalo silang nataranta. Ang isa sa kanila ay nagtanong, matandang mangkukulam. Ang Panginoong ito ay itinapon mo sa kuweba ng ahas. Sino siya? Siya ay hostage si Shilan. Ang kanang tagapag-alaga ni Rain ay nagsimulang manginig gamit ang kutsilyo, at sinabi, siya ang impyernong hari na si Lucifer. Sa oras na ito, itinanam sa kanya ni Blue Rain ang mga rhinocero, kaya sinubukan nilang patayin siya. Ano? Ang mga lalaking matatandang iyon ay nagtatago sa ibang bansa, kaya marami silang alam tungkol sa overseas underground world. Nang marinig nila ang pangalan ni Yefan, lahat sila ay gustong tumakas. Ikaw matandang bruha, sinusubukan mo bang sirain ang pundasyon ng Gugod sect? Ano ang gagawin mo para mapuko ang mga powerhouse na iyon? Nang makita ng ilang matatandang lalaki ang lakas ni Yefan, natakot na sila, dahil sa takot na magdudulot sa kanila ng gulo si Yefan. Bilang resulta, isang grupo ng mga tao ang direktang nagsimulang ligawan si Yefan. Your Excellency Lucifer. Kami ang mga rebelde ng Gugod cult, at sinadya naming ibagsak ang matandang bruhang ito. Ang lahat ng ito ay multo ng matandang bruha, at wala itong kinalaman sa amin. Oo. Kamahalan Lucifer, tama kami ikaw ay puno ng paghanga at hindi kailanman ng ahas na masaktan. Nakita ni Yefan ang grupo ng matatandang lalaki na tumatakbo palapit sa kanya, lumuluhod at humihingi ng awa, at hindi maiwasang magtaka, sabi ko papatayin kita. Ang grupo ng matatandang lalaki ay nagtinginan sa isa't isa na nagtataka. Dahil alam niyang walang intensyon si Yefan na pumatay, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Salamat sa iyong kagandahang loob, kamahalan Lucifer, ang ating Gugod sect ay kontrolado ng mga masasamang babaeng iyon, at sa gayon ay nasaktan ka. Huwag kang mag-alala, ang Rhinoceros Gu na ito ay makapangyarihan, ngunit hanggat napatay mo si Shilanyo, ang Rhinoceros Gu na ito ay wala ring silbi. Sabi ng isang elder, lumingon sa kanang tagapagtanggol sa dikalayuan at sinabing, dalhin mo rito ang babaeng iyon. Naisip din ito ng Right Protector, at agad na tuwang-tuwa. Tutal, tinulungan niya si Yefan na patayin si Shilanyo ay maaaring ituring na isang maliit na tulong, kaya hindi siya dapat magdulot ng kamatayan. Bilang resulta, mabilis na inihatid si Shilanyo sa harap ni Yefan. Ang babae ay tumingin kay Yefan na may tubig na mga mata na namumula sa pagiyak, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang takot. Nakangiting tumingin siya sa lalaki at sinabing, buhay ka pa, ang galing. Kumunot si Yefan. Nakakunot ang noo, sa tingin mo hindi kita ililigtas, di ba? Tumawa si Shilanyo at umiling sabay ngiting nakakahiya sa sarili, hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako, kahit ang planong ipadala ka sa kuweba ng ahas, hindi ko alam noon pa. Love. Pero nung nilapitan kita sa simula pa lang, pinagkakaguluhan kita, bakit mo ako kinasusuklaman at nandidiri, ayos lang. Natahimik si Yefan, nakatingin sa pulang dugong tumutulo mula sa leeg ng babae, ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na lasa. Galit ka ba sa kanya? I can't seem to hate it. Pero kung sasabihin mong gusto mo siya, hindi naman. Parang may puwersahang humila ng sinulid sa pagitan ng dalawang estranghero, para magkadugtong ang dalawang tao na halatang hindi dapat magkaugnay. Ang karapatang tagapagtanggol ay ngumiti ng may kaba at nagtanong, kamahalan Lucifer, kung hindi mo iniisip, papatayin ko siya ngayon din. Sa ganitong paraan, hindi na magiging problema ang iyong mga rhinocero. Alam din nila na espesyal ang Rhinoceros Gu, kaya kailangan nilang tanungin si Yefan bago sila maglakas loob na umatake. Kung talagang nagustuhan ni Yefan si Shilanyo, maling tao ang pinatay nila. Yefan. Lahat ng ito ay plano ko. Gusto kang makasama ni Lan Yu. Huwag mo siyang sasaktan. Sa wakas ay hindi na napigilan ng tiyahin, napaiyak siya sa maputlang mukha. Malapit na siyang mawala sa kinatatayuan. Ang labanang ito ay nagdala sa kanyang katawan sa wakas. Nang inag ang maselang katawan ni Shilanyo, at ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang napakalungkot na amo, malapit nang madudurog ang kanyang puso. Ang guro ay naglakas loob na sabihin ang ganoong bagay, nangangahulugan ito na mas gugustuhin niyang hindi na siya isang santo, ngunit umaasa din na siya ay mabubuhay.
Sa sandaling ito, hindi na sila santo at santo, sila ay higit na katulad ng isang pares ng mga inampun at ang ampun na anak na babae. Your Excellency Lucifer, hindi ka maaaring makinig sa sinasabi ng matandang bruhang ito. Ang laso ng rhinoceros na ito ay isang bagay na papatay sa iyo sa buong buhay mo. Kung hindi mo papatayin ang bruhang ito ay isang nakatagong panganib sa lalong madaling panahon. Papatayin namin siya para sa iyo ngayon. Aktibong tunay. Saglit na nag-isip si Yefan, tumingin kay Shilanyu na may masalimuot na mga mata, bumantong hininga, at sinabing, Shilanyu, may itatanong ako sa iyo, sinasagot mo ako ng totoo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.